Supreme Rebirth Kabanata 11. Kung gusto mo kaming mawala, hindi ka ba natatakot na maparusahan ng Patriarch? Ito ang pamilyang Chen, at ngayon ay hindi mo na kailangang takpan ang langit. Galit na tanong ni Chen Lei nang makita niya ang layunin ng pagpatay kay Chen Zuoyo. Malamig ang mukha ni Chen Zuoyo, at ninisyo niya, ginagamit mo ba ang Patriarch para i-bully ako? Mamamatay ka pa rin. Okay lang na sabihin sa iyo na hindi nagugustuhin ng Patriarch na lumabas sa retreat sa pagkakataong ito. Panipik. Anong ibig mong sabihin? Matapos makinig sa mga salita ni Chen Zuoyo, galit na nagtanong si Chen Mantang at ang lahat sa pangkat ng pangangaso. Ngumisi si Chen Zuoyo, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin nito. Grupo talaga ng mga baboy, ang ibig sabihin ng mga matatanda ay hindi dapat lumabas na buhay ang Patriarch sa panahong ito. Talagang sinimulan mong labanan ang Patriarch, nag-react agad si Chen Lei, hindi niya inaasahan na magiging matapang si Chen Zuoyo at ang iba pa, at napakabilis ng kanilang pagkilos. Matalino, tumingin si Chen Zuoyo kay Chen Lei at pinuri, tama ang hula mo. Anak, kung hindi mo sinira ang aking pamangkin na si Chen Ying, hindi natin ito gagawin ng ganoon kabilis. Ang Patriarch ay dumanas ng kalamidad na ito at karamihan sa responsibilidad ay nasa iyo. Ngumisi si Chen Lei sa isa't isa, kayong grupo ng mga hayop na ipinanganak sa utak, malinaw na ipinagkanulo ninyo ang pamilya Chen at sinaktan ang Patriarch, gusto mo talagang sisihin kami, ngayon ay nakita ko na kung ano ang ibig sabihin ng walang kahihiyan at malaswa. Ang mukha ni Chen Zuoyo ay naging asol, at siya ay nagalit, at sinabing mahigpit, ano ang isang matalas na hayop na may ngipin, ngayon ang matanda ay personal na nakahuli sa iyo, kailangan kong makita. At sa ilalim ng pagpapahirap ng matanda, kung ano ang sa iyo ay sa iyo, mabaho at matigas pa ang bibig. Pagkatapos magsalita, hindi na binigyan ni Chen Zuoyo ng pagkakataon si Chen Lei at ang iba pa na magsalita. Ang tunay na diwa sa kanyang katawan ay tumalon ng husto, at ang kanyang mga palad ay natatakpan ng isang makapal na layer ng pulang tunay na diwa, sa daloy ng tunay na diwa ni Chen Zuoyo, ang buong may nakakapasong hininga sa hangin, pagkatapos, ikinaway ni Chen Zuoyo ang kanyang palad, at isang ulap ng apoy ang lumabas mula sa kanyang palad, na bumalat kina Chen Lei, Chen Mantang at ilang tao mula sa Demon Hunt Team. Ama, sama-sama tayong lumalaban sa kalaban, sumigaw si Chen Lei kay Chen Mantang, tumayo sa tabi ni Chen Mantang, at sinabi kay Chen Mantang. Mabuti, hinarap ni Chen Mantang si Chen Zuoyo, na nasa ikalimang palapag ng Ningyuan Realm na may cultivation, at hindi na ng ahas na magtago pa, ang mga ehersisyo ng Nine Nether King Jing ay agad na nawasak, sa isang kisap mata, isang madilim at malamig na aura ang lumabas mula sa palad ni Chen Mantang patungo sa isang piraso ng apoy na ulap. Kahit na ang paglilinang ni Chen Mantang ay higit pa sa itaas na kaharian ni Chen Zuoyo, ang Nine Nether King Sutra na kanyang nilinang ay ang pinakamataas na antas ng pagsasanay sa buong Zuanyuan continent, ang ilang mga banal na lugar, mga banal na dinastiya, at mga walang kamatayang sekta ay maaari ding ituring bilang mga kayamanan ng lungsod. Ang kalidad ng pagsasanay na ito ay halos kasing simple ng pagputol ng mga melon at gulay. Nakita ko ang totoong essence ng Fire Cloud ni Chen Zuoyo, matapos makatagpo ang itim na totoong chi, na wala sila tulad ng niebe at araw sa isang iglap, at ang kalsada ay naglabas ng parang impyerno na katwiran, ang momentum, na nagkakaroon pa rin ng counter-attack, ay naglabas ng matinding lamig, nagmamadaling sumugod kay Chen Zuoyo. Maraming itim na totoong chi, tulad ng mga ahas, ang tumagos sa ulap ng apoy at damapo sa katawan ni Chen Zuoyo. Sa isang sandali, naramdaman na lamang ni Chen Zuoyo ang kanyang katawan na naninigas, at isang madilim at malamig na hininga ang tumagos sa kanyang katawan, halos nagyayelo sa kanyang katawan. Ganap na pinakilos ni Chen Zuoyo ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan. Ang kanyang cultivation practice ay ang 5th order practice method ng pamilya Chen. Woyanjing, at itong 5th order practice method na Woyanjing ay masasabi na ang pinakamahusay na practice method ng pamilya Chen. At ang kapangyarihan ng Fire Cloud scripture na ito ay talagang mahusay, maaari itong tunay na mangibabaw sa buong lungsod ng Qingyang, ngunit si Woyanjing na nakaharap sa aklat ng Nine Nether King ni Chen Mantang, ito ay parang isang bata na nakaharap sa isang malakas na lalaki. Walang paghahambing sa pagitan ng dalawa. Kahit na maraming bata, ito ay tiyak na hindi katulad ng isang malakas na tao.
Ang tunay na diwa sa Chen Zhuoju ay sinubukan ng kanyang makakaya na paalisin ang Nine Nether King through Qi sa katawan, ngunit ang epekto ay napakaliit, naka-freeze ang kalahati ng katawan niya, hindi makagalaw. Sa oras na ito, natural na hindi makaligtaan ni Chen Lei ang isang mahusay na manlalaban, itinaas niya ang kanyang kamay, at mayroong 8 Aoki Thunderlight na karayom sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang Aoki Thunderlight Needle na ito ay espesyal na idinisenyo upang basagin ang sigla ng katawan at nagdadala ng sobrang lakas ng kulog at kidlat. Hindi nag-atubili si Chen Lei, paulit-ulit na winuwagayway ang kanyang mga kamay, at 8 Purple Ray ang tila tumagos sa kawalan, agad na lumubog sa katawan ni Chen Zhuoju. Bagamat si Chen Zhuoyu ay nakasuot ng malambot na baluti at mga kayamanan ng proteksyon sa katawan, ang 8 berdeng kahoy na Thunderlight Needle ni Chen Lei ay espesyal na pumutok sa mga braso at hita ni Chen Zhuo kung saan walang proteksyon sa sandata, at sinira ang proteksyon sa katawan ni Chen Zhuo. Pagkatapos ng Genyuan, dumiretso siya sa kanyang mga braso at hita. Matapos makapasok ang Greenwood Thunderlight Needle sa katawan ni Chen Zhuoju, ang napakalaking enerhiya ng kidlat na nasa loob ay agad na sumabog, nakarinig ng 8 pops at pops, biglang sumambulat si Chen Zhuobao sa 8 bulaklak ng dugo. 2 sa mga ito ay bulaklak ng dugo, sumabog ito patungo sa kanyang balikat, agad na hinaypan ang isang kanang braso niya. Ang natitirang 6 na bulaklak ng dugo ay nagdulot din ng malaking pinsala kay Chen Zhuoju, na nag-iwan sa kanya ng 6 na malalaking butas ng dugo, halos mabali ang isang hita niya sa ugat, na iwan na lamang ng lamad. Ito ang lakas ni Chen Zhuoyu, at ang katigasan ng kanyang pisikal na katawan, at ang Aoki Thunderlight Needle ni Chen Lei ay kagagaling lang, at ang lakas ng kidlat na nilalaman nito ay masyadong mahina, kung hindi, ang 8 Bluewood Thunderlight Needles na ito, ay tiyak na makakapatay sa kanya sa mismong lugar. Gayunpaman, kahit ngayon, kahit na nakaligtas si Chen Zhuoyu, ang kanyang lakas ay hindi na magagamit, at ganap na itong naging karne sa chopping board. Gayunpaman, kahit na ang hitsura ni Chen Zhuoju ay hindi nagbabanta, si Chen Lei ay hindi pa rin naglakas loob na gumawa ng kahit kaunting aksyon. Itinutok niya ang 2 Greenwood Thunder Needle ng sunod-sunod sa dantian ni Chen Zhuoju at ganap na inalis ang kanyang dantian na dagat ng Qi. Huminga ka. Chen Mantang, anong pamamaraan ang nilinang mo? Paano ito magiging napakalakas? Chen Lei, anong nakatagong sandata ang ginagamit mo? Napakabangis at mabangis. Sa sandaling ito, si Chen Zhuoyu, na may gusot na ulo, na puno ng dugo, ay nakahandusay sa lupa, lubhang miserable, saan niya naisip na ang kawan ng mga tupa sa kanyang harapan ay naging mga prehistoric beast sa isang kisap mata, at ang mga kahihinat na ng pagpapakita ng kanilang mga pangil ay hindi niya kayang tiisin. Hindi na ito isang bagay na kailangan mong alalahanin, sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa Patriarch? Tinapakan ni Chen Lei ang dibdib ni Chen Zhuoju at mabangis na nagtanong. Para sa ganitong uri ng traidor at kontrabida na kumakain sa loob at labas, nagtataksil sa pamilya, hindi siya magkakaroon ng kahit kititing na init ng ulo. Huwag mong isipin na sa pamamagitan ng pagsupil sa akin, may iligtas mo ang kapalaran ng pamilya Chen. Ang pamilya Chen ay nakatakdang mapuksa, ang padre de pamilya Chen ay tiyak na hindi maliligtas. Mamatay ka sa pusong ito, sa sobrang dami mo, inilibing ako kasama ko, sulit kung mamatay ako. Si Chen Zhuoyu ay mukhang baliw at kakagete na sana ang kanyang dila at magpapakamatay. Gayunpaman, napanatili ni Chen Lei ang kanyang mga kamay, bago kinagat ni Chen Zhuoju ang kanyang dila at nagpakamatay. Bigla niyang tinamaan ang kanyang baba gamit ang kanyang paa at sinipa ang baba ni Chen Zhuochu sa durug na bahagi. Kung gusto mong magpakamatay, mangarap, at mahulog sa aking mga kamay, ang buhay na ito ay hindi na sa iyo. Sa sandaling ito, ipinakita ni Chen Lei ang kanyang desisyon na pumatay sa kanyang nakaraang buhay at direktang ginamit ang pagpapahirap kay Chen Zhuoju, kahit na si Chen Zhuoju ay isang matigas na tao. Hindi siya maaaring maging matigas sa ilalim ng mga pamamaraan ni Chen Lei. Dapat mong malaman na nagawa ni Chen Lei na ibuka kahit ang bibig ni Emperor Wu sa oras na yun. Si Chen Zhuohua ay si Chen Zhuo lang, hindi naman siguro nagtatago ng mga sikreto sa harap niya. Kabanata 12 sa huli. Pinagsama-sama ni Chen Zhuoju ang lahat ng nalalaman niya. Binago ni Chen Lei ang ilang paraan upang humingi ng mga pag-amin. At ang mga pag-amin na nakuha niya ay eksaktong pareho. Natukoy na si Chen Zhuoju ay hindi nagtatago ng anumang pagtatago, at pagkatapos ay tumigil siya.
Tungkol sa inamin ni Chen Zuoyo, labis na nabigla si Chen Lei at ang iba pa. Ang angkan ni Chen Zuochun ay lihim na nakipagsabuatan sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Hindi lang yun, nakipagsabuatan din sila sa pamilya Wang at inatake ang iba pang mga disipulo ng pamilya Chen, lalong nakakapuot, talagang ginagawa nila ang pagkidnap sa mga kababaihan, mga karumal-dumal na gawain tulad ng pagkukunwaring magnanakaw, pagpatay sa mga taga-nayon at pagpuksa sa mga nayon, at iba pang mga krimen tulad ng pagbabantay at pagnanakaw, pagsira sa mga benepisyo ng publiko at pribadong tubo ay napakarami para banggitin. Ang bloodline ni Chen Zuochun ay isang cancer lang ng aking pamilyang Chen. Ilang miyembro ng pamilyang Chen sa pangkat ng mga demonyong pangangaso, pagkatapos marinig ang pag-amin ni Chen Zuoju, ang kanilang mga mata ay namumula sa dugo, at nais nilang patayin si Chen Zuo ng direkta sa lugar ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang tagapagligtas, matapos pigilan ang karamihan, sinabi ni Chen Mantang kay Chen Lei. Oh, talagang pinaghalo nila ang Phantom Soulgrass sa puro insenso na sinunog ng Master's Retreat, tiyak na mababaliw at mapahamak nito ang Panginoon ng pamilya nang hindi nalalaman. Nag-aalalang sabi ni Chen Quan, na may hawak ng higanteng palakol, at sabay tingin kay Chen Zuo, hinawakan ang hawakan ng malaking palakol, at gustong putulin ang ulo ni Chen Zuo. Halika, iligtas natin ang pamilya ngayon. Hindi nagtagal ay dumating si Chen Lei at ang iba pa sa paternal retreat. Sa oras na ito, ang saradong pinto ay sarado, at walang tunog sa loob. Ang lahat ay kumatok sa kampanang tinatawag na Diyos sa pintuan, at ang tunog ng kampanang tinatawag na Diyos ay malambot at malambing, at hindi makagambala sa mga taong umaatres. Gayunpaman, ang karamihan ng tao ay kumatok sa God Summoning Bell ng 100 beses, at walang gumagalaw sa loob. Patriarch, ilang tao ang tumawag muli ng malakas, ngunit walang sumang-ayon. Dapat may mali, nagkatinginan si Chen Lei, at sa wakas ay nagpasya na pilit na basagin ang bungad. Darating ako, si Chen Quan, na may hawak na higanteng palakol, may dalang higanteng palakol na kasing laki ng dahon ng pinto, ay pumunta sa harap ng bakal na tarangkahan, binilog ang palakol, at binatukan ng ilang beses bago direktang sinira ang tarangkahan na gawa sa pinong bakal. Nabasag ang pinto, at lahat ay tumingin sa sikretong silid at nalaman na si Chen Tangshan, ang pinuno ng pamilyang Chen, ay nakahandusay sa lupa, nakakrus pa rin ang kanyang mga paa, at hindi niya alam ang kanyang buhay o kamatayan. Ang grupo ay nagmamadaling lumapit kay Chen Tangshan, hinawakan ni Chen Lei ang pulso sa pulso ni Chen Tangshan at na-diagnose siya. Sa kabutihang palad, dumating kami sa oras, matapos masuri ang pulso ni Chen Lei, pinitik niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang karagdagang berdeng kahoy na karayom. Pagkatapos nito, bumaril siya na parang kuryente at patuloy na tinusok si Chen Tangshan ng 108 na karayom. Sa wakas, nakahinga siya ng maluwag, iniligpit ang kahoy na karayom at tumingin kay Chen Tangshan. Nang matapos ni Chen Leishi ang acupuncture, ang matigas na mga binti ni Chen Tangshan ay tuluyang lumuwag, ang kanyang mukha ay namula, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ikaw naman, bakit ka nandito? Anong problema ko? Nakaramdam si Chen Tangshan ng sakit sa buong buo, at nahihirapang nagtanong. Patriarch, niloko ka, buti na lang nailigtas ka ni Lair, kung hindi, hindi ka na namin makikita. Sabi ni Chen Mantang kay Chen Tangshan, tumango rin ang ilan pang miyembro ng pamilya ni Chen. Sa wakas, dinala nila si Chen Zuoyu dito at hayaang makita ang pag-amin ni Chen Tangshan. Matapos basahin ni Chen Tangshan ang pag-amin, ang kanyang mga kilay ay tumuwid, ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, at ang kanyang mga mata ay parang mga sulo. Tiningnan niya ng mariin si Chen Zuoju at sinabing, Chen Zuoju, totoo ba ito? Sa sandaling ito, wala na sa isip ni Chen Zuohua na lumaban ng buong puso, at masaya siyang nagtapat. Ikaw na scapegoat, ako, si Chen Tangshan, ay talagang bulag, at umaasa pa rin ako sa iyong linya. Nang makita ang pag-amin ni Chen Zuoju, pinuspos ni Chen Tangshan ang kanyang dibdib ng galit at umungol sa kalungkutan. Si Chen Zuoyu ay mukhang nahihiya, sa puntong ito, ayaw na niyang mailigtas pa ang kanyang buhay, gusto na lang niyang mamatay na masaya. Patriarch, hindi ito ang oras para sisihin ang iyong sarili, ngunit hilingin mo rin sa Patriarch na agad na lipulin ang mga itim na tupang ito at ayusin ang lahat upang labanan ang mga bandidong lobo ng dugo na papatayin.
Tumingin si Chen Lei kay Chen Tangshan na sinisisi ang kanyang sarili, pinutol ang kanyang paninisi sa sarili, at nagmungkahi. Nakinig si Chen Tangshan sa mga salita ni Chen Lei at itinaas ang kanyang ulo, na may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Oo, ang pangunahing prioridad ay ang ayusin ang mga panloob na usapin at ipagtanggol laban sa mga dayuhang kaaway. Pagkatapos magsalita, tumayo si Chen Tangshan, pagkatapos ng acupuncture treatment ni Chen Lei. Kontrolado na ang kanyang mga pinsala, bagamat hindi pa siya makalaban ng matindi, walang problema sa pag-isyo ng mga utos para sa pang-araw-araw na pagkilos. Dumating si Chen Tangshan sa bulwagan na pinangangasiwaan ang mga gawain ng pamilya at naglabas ng sunod-sunod na mga utos. Habang ang mga utos ni Chen Tangshan ay patuloy na isinasagawa, ang buong pamilya ni Chen ay biglang nagsimulang kumilos ng mabagal tulad ng orasan, at sa operasyon, ang kahusayan ay naging mas mataas at mas mataas. Habang nagsimulang ibalik ang mga mensahe, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Chen Tangshan. Lahat ng mga elite na disipulo na sina Chen Zuochun at Chen Zuojo, lahat ay tumakas. Hindi magagalit si Chen Tangshan, kakapadala pa lang niya ng law enforcement team para arestuhin sina Chen Zuochun, Chen Zuochun at Chen Zuoji, ngunit lahat sila ay nasa arena. Ngayon ay nag-iisa na lang si Chen Zuokyo, at ang iba pang pangunahing miyembro ng rebelde na nagtaksil sa pamilya Chen, lahat sila ay tumakas ng hindi inaasahan. Patriarch, kalimutan mo ito, si Chen Zuochun at ang iba pa ay naging mga naulilang aso, at ang banta ay hindi malaki, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maglagay ng mga depensa laban sa mga bandidong lobo ng dugo. Iminungkahi ni Chen Lei kay Chen Tangshan, oo, ang pangunahing prioridad ay ang labanan ng mga bandidong lobo ng dugo. Tumango si Chen Tangshan, maaari pa rin niyang tukuyin ang mga prioridad, si Chen Zuochun at ang iba pa ay tiyak na arestuhin sa hinaharap. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay harapin ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Ayon sa pag-amin ni Chen Zuojo, ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay kalahating buwan sa pinakahuli. Ang pag-aayuno sa loob ng 10 araw, tiyak na darating ito, at wala nang gaanong oras para sa kanila. Ang pakikipaglaban sa grupo ng bandidong lobo ng dugo ay tiyak na hindi isang pribadong bagay ng aking pamilyang Chen, ngunit isang karaniwang negosyo ng 5 pangunahing pamilya sa Qingyang City, kailangang pag-usapan ang isyong ito. Sa wakas ay nagpasya si Chen Tangshan na anyayahan ang 4 na pamilya ni Zhao, Wang, Nie, at Sun sa Qingyang City upang talakayin ang mga pangunahing bagay. Pagkatapos pakinggan ang desisyon ni Chen Tangshan, sinabi ni Chen Lei, Patriarch, ang pamilya Wang ay pinaghihinalaang nakikipagsabuatan din sa Blood Wolf Bandits, kaya kailangan kong mag-ingat. Pagkatapos, sinabi rin niya kay Chen Tangshan ang tungkol sa ilang balitang natanggap niya mula kay Wang Zhonyuan. Tumango si Chen Tangshan at nagsabi, I see, dapat kang bumaba muna, kailangan mong maging mas maingat kamakailan. Si Chen Lei at iba pa ay nagretiro, sa katunayan, maraming bagay ang nangyari ngayon, medyo pagod din sila at kailangan ng pahinga. Tungkol sa kung ano ang gagawin ni Chen Tangshan, si Chen Lei at ang iba ay hindi na kailangang magturo, si Chen Tangshan ang pinuno ng pamilya, ang dami na namang balitang alam, basta konting ingat lang, hindi ka gagawa ng malaking pagkakamali. Si Chen Lei at ang iba pa ay bumalik sa pahinga, ngunit wala talagang makapagpahinga. Dahil sa pagharap sa sikat na Blood Wolf Bandit Group na yon, lahat ay parang isang malaking bato ang idiniin sa kanilang mga puso, kahit si Chen Lei, hindi ito madali, at ang oras ay masyadong maikli. Noong una ay inakala niya na aabuti ng ilang taon bago niya haharapin ang mga bandidong lobo ng dugo, ngunit hindi niya inaasahan na makakaharap niya ang mga bandidong lobo ng dugo sa ganoong kaikling panahon. Gayunpaman, dahil tama sila, walang dapat ikatakot. Ang Chen Lei sa buhay na ito ay hindi ang nakaraang buhay, siya ay may mahusay at mayamang karanasan at memorya, may mga paraan siya na maaaring magpakamatay ang mga bandidong lobo ng dugo. Kung maglakas loob silang salakayin ang pamilyang Chen, tiyak na wala silang sagot. Kabanata 13 Alchemy. Pagka-uwi ni Chen Lei, hindi siya nagpahinga, ngunit naka-cross-legged sa 9 Dragons Thunder Formation at nagsimulang mag-cultivate para maperpekto ang Lady Sutra. Isang bakas ng electro-optical energy ang bumaon sa katawan ni Chen Lei mula sa 9 Dragons Thunder Gathering Array. Ang electro-optical energy na ito ay binago sa purong totoong chi, patuloy na pinapalakas ang katawan ni Chen Lei,
ginagawang mas malakas ang kanyang katawan, at mas malakas pa ang kanyang tunay na chi, tumaas ang tubig, at sa loob lamang ng isang gabi, na-absorb niya ang lahat ng enerhiya ng kidlat na natipon sa Nine Dragons Gathering Array, pinino ito, at ang kanyang cultivation ay napabuti muli ng 2 antas, na umabot sa ika-5 antas ng totoong Chi Realm. Upang maabot ang ika-5 antas ng totoong Chi Realm, sa malupit na Lady Jing exercises na kanyang nilinang, at sa iba't ibang pambihirang martial arts na pinagkadalubhasaan niya, walang pressure sa lahat kapag nahaharap sa kapangyarihan ng ika-2 at ika-3 antas ng Ning Yuan Realm. Kahit naharapin mo ang ika-4 at ika-5 layer ng siyang Ning Yuan Realm, maaari mong ganap na umatras kahit na hindi mo sila matalo. Gayunpaman, hindi ipinagmamalaki ni Chen Lei ang kanyang naabot, dahil mayroon siyang mas malawak na pananaw kaysa sa iba. Alam niya na ang kanyang kasalukuyang mga nagawa ay hindi masama sa Qingyang City, ngunit tiningnan niya ang buong bansa ng Chu. Ang buong Dagon Empire, tumitingin sa lahat ng mga dakilang dinastiya, banal na lupain, at walang kamatayang mga sekta, tumitingin sa buong Xuanyuan continent, siya ay mas masahol pa, kasama ang hindi mabilang na mga henyo. Sa kasalukuyan, ang pag-unlad ng kanyang paglilinang ay mas mabilis o mas mabagal lamang kaysa sa kanya. Kung magpapabaya ka ng kaunti, iiwan ka ng mga tunay na henyo sa oras na iyon. Natatakot ako na baka mangyari ang mga bagay na tuluyang iiwan sa kanya, at hinding-hindi niya hahayaang mangyari. Sa kanyang huling buhay, gumugol siya ng 100 taon sa paglilinang upang maabot ang antas ng Emperor Wu. Sa buhay na ito, maaabot niya ang antas ng Emperor Wu sa loob ng 50 taon o mas kaunti pa. Sa pamamagitan lamang ng pag-abot sa antas ni Emperor Wu, maaari niyang tunay na makontrol ang kanyang sarili at ang kanyang mga kamag-anak. May kapangyarihan ang tadhana na baligtarin ang universo ng araw at buwan. Pagkatapos ng isang gabi ng paglilinang, si Chen Lei ay hindi napagod, ngunit puno ng lakas. Madaling araw pa lang, at hindi niya ginulo ang natutulog na matanda at nakababatang kapatid na babae, at lumabas ng bahagya at naglakad patungo sa treasury ng pamilya Chen. Kahapon, matapos iligtas ang may-ari na si Chen Tangshan, humiling si Chen Lei sa may-ari na hiramin ang mga kayamanan sa treasury. Ang isa ay ang paghahanap ng paraan upang ganap na gamutin ang mga sumunod na pangyayari ng kamangmangan ni Chen Tangshan, at ang isa ay upang makita kung ang mga materyales sa treasury ay maaaring baguhin ngayon. Sa pagharap sa banta ng grupo ng bandidong lobo ng dugo, ang pamilya Chen ay dapat gumamit ng lahat ng paraan upang madagdagan ang kanilang lakas, sa halip na hayaang maamag ang kayamanan sa bodega. Si Chen Tangshan ay isa ring napakatapang na tao, ang marinig ang sinabi ni Chen Lei ay natural. Kahit na ang token na kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan ay ibinigay kay Chen Lei, maaaring gamitin ni Chen Lei ang mga materyales sa kaban ng bayan nang walang pag-uulat sa kanya. Nasa bodega ngayon si Chen Lei para tingnan kung may available. Nakita ng isa sa mga elder na nagbabantay sa treasury si Chen Lei na may hawak na token ng Patriarch, hindi siya masyadong nagtanong, kaya inilagay niya si Chen Lei sa treasury. Sa kabutihang palad, ang lalaking nagbabantay sa kaban ng bayan ay hindi mula sa angka ni Chen Zuochun, sa halip ay ang buong pamilya ng Chen Fu Treasury. Natatakot ako na wala nang matitira. Pumasok si Chen Lei sa treasury at nalaman niyang maraming magagandang bagay ang nakaimbak sa treasury ng pamilya Chen. Ang mga hanay ng mga istante ng tableta ay puno ng Chi Pills, Golden Jade Pills, True Yuan Pills, at iba pa. Ang pinakamataas na antas ng gamot na ito ay hindi lalampas sa ikatlong order, at mayroon lamang 12 ng mga bote ng gamot sa itaas ng ikatlong order. Bukod sa mga tabletas, mayroong ilang mababang uri ng kayamanan, mahahalagang sundalo, pati na rin ang mga materyales na panggamot, ores, at iba pa. Sa pangitain ni Chen Lei, ang kaban ng pamilya Chen ay matatawag na sira, ngunit naiintindihan din niya na ang pamilya Chen ay isang maliit na pamilya lamang, at hindi kailanman magkakaroon ng mga kayamanang iyon sa kaban. Ipinamahagi ni Chen Lei ang 3 treasury house ng pamilya Chen, at may naiintindihan na sa kanyang puso. Sa ikatlong treasury, nakakita si Chen Lei ng isang maliit na palayok ng gamot. Ang maliit na medicinal cauldron na ito ay madilim na pula ang kulay at ginawa mula sa isang uri ng pulang kristal na apoy na bakal na may 3 grado lamang. Bagamat isa lamang itong tier 3 medicinal cauldron, ito na ang pinakamahusay na medicinal cauldron sa pamilyang Chen, at itong tier 1 medicinal cauldron ay tama lang para kay Chen Lei. Gayunpaman,
ang tier 4 na kaldero ng gamot na nawasak pa rin niya ay hindi makagalaw, kahit na mayroon ito, hindi niya ito magagamit. Gamit ang medicine cauldron na ito, nakahanap si Chen Lei ng siga sa bundok sa likod ng bahay ni Chen at nag-set up ng mababang antas ng fire gathering array para maglabas ng apoy mula sa lupa at maghanda upang simulan ang alchemy. Sa maikling panahon, maaaring tumaas ang lakas ng isang pamilya sa lahat ng uri ng mga gamot na may kakaibang epekto. Hawak ni Chen Lei ang pinakamataas na sekreto ng alchemy at mga pamamaraan ng alchemy sa kanyang mga kamay. Natural, gusto niyang pinuhin ang mga tabletas upang madagdagan ang kanyang lakas mula sa simula. Ang una niyang pinino ay ang Red Flame Snow Flow Peel. Nakakita siya ng maraming red rong grass at snow pattern grass sa bodega. Mayroong 2 uri ng spirit grass na ito. Kasama ng iba pa, sapat na upang pinuhin ang sapat na Red Flame Snow Flow Peels. Ang Red Flame Snow Flow Peel ay isang supreme spirit peel na makakatulong sa cultivator na magbago mula sa totoong chi state patungo sa Ning Yuan state. Hanggat iniinom ang peel na ito, halos 100% itong makakalusot mula sa totoong chi state hanggang sa kaharian ng Ning Yuan state. Ang agwat sa pagitan ng Ning Yuan realm at ng totoong aura realm ay 30 o 40 beses na mas malaki. Sa maraming elite na disipulo ng pamilyang Chen, mayroong isang malaking bilang ng mga powerhouse na natigil sa tuktok ng ika-9 na palapag ng totoong Chi realm. Kung ang mga taong ito ay lahat ay magagawang makapasok sa Ning Yuan realm, kung gayon ang lakas ng pamilyang Chen ay masasabing maaaring tumaas ng 40 hanggang 50 beses sa maikling panahon. Ang pagkalkula na ito ay tiyak na magbibigay daan sa pamilya Chen na mag-ukupa ng malaking halaga ng pera kapag nakikitungo sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo sa hinaharap. Ang pagpino ni Chen Lei sa Red Snow and Fire Flow Peel ay masasabing isang master of convenience, paghawak ng mga panggamot na materyales, pagmaster ng init, at pagbubukas ng furnace para makuha ang peel ay halos parang umaagos na ulap at umaagos na tubig. Galit. Kung ang isang alchemist na nakakaalam ng paraan ng alchemy ay nakikita ang antas ng alchemy ni Chen Lei, tiyak na ibubulalas ko na ang antas ng alchemy ni Chen Lei ay umabot sa isang antas ng kasanayan na malapit sa Taoism, at na-sublimate niya ang alchemy sa isang sining. Sa mahusay na master level na alchemy level na ito, gumawa si Chen Lei ng 3 furnace sa loob lang ng isang araw, na may kabuuang 60 Red Flame Snow Flow Peels, at bawat Red Flame Snow Flow Peel, lahat ng mga ito ay pinakamataas na kalidad. Ang isang hininga ay gumawa ng 3 furnace ng Red Flame Snow Flow Peels ay nakaramdam din ng sobrang pagod, kaya diretso niyang itinigil ang kanyang mga kamay, uminom ng 60 Red Flame Snow Flow Peels, at umuwi. Pagka-uwi, kumuha si Chen Lei ng 2 Red Flame Snow Flow Peels at direktang ipinadala ito sa kanyang mga magulang. Ama at ina, ito ay 2 Red Flame Snow Flow Peels, maaari mo silang inumin ng hiwalay. Alam din ng ama ni Chen Lei ang kapangyarihan ng Red Flame Snow Flow Peel, at ang dalawa ay kumuha ng tig-isang Red Flame Snow Flow Peel, pagkatapos ay umupo silang naka-cross-legged at nagsimulang pinuhin ang kapangyarihan ng Red Flame Snow Flow Peel. Makalipas ang kalahating araw, unang binuksan ni Chen Mantang ang kanyang mga mata, at hindi maitago ng kanyang mga mata ang kanyang kagalakan. Lear, nakalusot ako, ngayon, ako ang Panginoon ng Ning Yuan Realm, at ako ay direktang nakapasok sa ikalawang antas ng Ning Yuan Realm. Ito ay talagang kamangha-mangha, hindi alam ni Chen Mantang kung paano ipahayag ang kanyang pagkagulat sa sandaling ito, at hindi nagtagal, ang ina ni Chen Lei ay nakapasok din sa Ning Yuan Realm, at ang cultivation behavior ng ina ni Chen Lei ay direktang umabot sa ikatlong antas ng Ning Yuan Realm, na mas mabilis kaysa sa tatay ni Chen Lei. Kabanata 14 Pagpasok sa kaharian ni Ning Yuan, si Chen Mantang at ina ni Chen Lei ay bahagya lamang nagamit ang kapangyarihan ng Nine Nether King's Scriptures at ng Yiju ng Yelo at Apoy. Kung tutuusin, masyadong mahaba ang oras para sa kanilang dalawa para magsanay ng cultivation. Sa madaling salita, ang malalim na kahulugan ng kasanayang ito ay nasa mababaw na antas pa rin. Kung talagang mauunawaan mo ang mga pagsasanay ng Nine Nether King's Scriptures at ang Ice and Fire to Yiju sa antas ng detachment, kahit sa loob ng Wuji Realm, natatakot ako na sila ay tunay na condensed, ang malakas ng Yuan Jing. Kuya, gusto ko rin ng pills. Nakita ng nakababatang kapatid na babae ni Chen Chenner ang mabilis na pag-unlad ng kanyang ama at ina, at hinarap din niya si Chen Lei na talakayin ang cultivation elixir. Kinamot ni Chen Lei ang maliit na ilong ni Chen Yinner, at nakangiting sinabi, "Huwag kang mag-alala, hindi kita mamimiss."
ngunit kailangan kong maghintay ng 1 o 2 araw. Si Chen Chenner ay hindi nagpatuloy sa gulo, tumango siya ng masunurin, at tumakbo para magsanay. Ngayon alam na niyang pinaghirapan niya, nang maayos na siya, pinag-aralan niya ang Aoki Sacred Code, mabilis ding umuunlad ang paglilinang. Umalis muli si Chen Lei ng bahay na may ngiti at pinuntahan ang may-ari, si Chen Tangshan. Matapos makita si Chen Tangshan, kinuha ni Chen Lei ang lahat ng natitirang Red Flame Snow Flow Pills, ibinigay kay Chen Tangshan, at ipinaliwanag ang layunin ng gamot. Chen Lei, saan mo nakuha itong medicinal pill? Masyadong mahal ang presyo. Matapos makita ang Red Flame Snow Flowing Pill at malaman ang layunin ng Red Flame Flowing Snow Pill, talagang nabigla si Chen Tangshan. Bahagyang ngumiti si Chen Lei, Patriarch, ginawa ko itong tableta, tungkol sa dahilan kung bakit ako nagsasanay ng alchemy, patawarin mo ako sa hindi ko pagsasabi sa akin tungkol sa bagay na ito, ipinangako ko sa aking Panginoon na hindi ko ito masasabi. Ang iyong guro, ang pag-usisa ni Chen Tangshan ay mas malaki, noong may master si Chen Lei, bakit hindi niya alam? Gayunpaman, naunawaan ni Chen Tangshan na ang guro ni Chen Lei ay malamang na isang dalubhasa sa mundo, kung hindi, paano niya sasanayin ang isang disipulong tulad ni Chen Lei? Kaya binigyan ni Chen Tangshan ng isang malinaw na tingin si Chen Lei at tumigil sa pagtatanong. Ang halaga ng mga gamot na ito ay maihahambing sa yaman na naipon ng aking pamilyang Chen sa nakalipas na siglo. Bumalik ang atensyon ni Chen Tangshan sa Red Flame Flowing Snow Pill, hindi pa niya narinig ang pangalan ng Red Flame Flowing Snow Pill, kung ang epekto ay kasing ganda ng sinabi ni Chen Lei, ito ay nagkakahalaga ng paglalarawan nito, hindi sobra. Sinabi ni Chen Lei, Patriarch, pumili ka ng ilang tao na tapat sa pamilya, ipamahagi ang mga tabletang ito sa kanila, hayaan silang uminom nito, at maging nakatagong kapangyarihan ng pamilya Chen, sa mga kritikal na oras, siguradong makakapagdala ka ng sorpresa. Tumango si Chen Tangshan, gawin mo lang ang sinasabi mo. Susunod, naglabas si Chen Lei ng ilang sikreto sa pagsasanay mula sa storage ring, kasama sa mga sikretong ito ang Blue Dragon Drawing Water Technique, na ginamit ni Wu Jijing upang pasiglahin ang katawan at mga buto, pati na rin ang Intermediate Martial Arts, at iba pa, antas ng martial arts at martial arts hanggang sa ika-9 na rango. Kabilang sa mga diskarte sa martial arts na ito ang 9 Nether King's Scriptures, ang Ice and Fire Instrument Ju, ang Fantian Jinpong Ju, at ang Great Wild Fulong Scriptures. Ang mga pagsasanay na ito ay hindi masyadong mahalaga kay Chen Lei, siya ay may hindi bababa sa 100 9th order exercises sa kanyang isip, ngunit ang oras ay masyadong maikli para sa kanya upang i-extract ang mga ito isa-isa, sa tamang oras, kopyahin ang mga bahaging ito. Mula sa kanyang muling pagsilang, nagkaroon siya ng ideya sa kanyang puso, iyon ay, naitayo ang pamilya Chen sa isang banal na lugar na hindi bababa sa isang walang hanggang dinastiya at pamilya. Sa ganitong paraan lamang ito makapagbibigay ng malaking tulong at hayaan ang paglilinang na pumunta ng mas mabilis at mas matatag sa kalsada. Kaya, ginawa niya ang ehersisyo na ito nang walang pag-aalinlangan. Patriarch, ito ang kaugaliang hiniling ko kay Master at inialay ko sa pamilya. Gayunpaman, ang pagsasanay na ito ay hindi mahalaga, ang taong nagtuturo sa kanila ay dapat maging tapat sa pamilya, kung hindi, mas gugustuhin kung hindi ito ituro, at gayon din, mga lihim na pamamaraan kailangang magsanay ng kultibasyon ng lahat ng miyembro ng clan, kapag hindi sapat ang ating pamilya Chen, dapat tayong mag-ingat sa mga bagay na ito at huwag maglabas ng balita, kung hindi, ito ay tiyak na haantong sa isang kakilakilabot na sakuna. Tiningnan ni Chen Tangshan ang mga lihim ng pagsasanay sa kanyang mga kamay. Alam niya kung anong uri ng bagyo ang idudulot ng mga diskarteng ito sa sandaling kumalat ang mga ito. Sa tuwing isisilang ang level 7 pataas, magdudulot ito ng malaking madugong bagyo sa mga ilog at lawa. Libu-libong tao ang mamamatay para sa level 7 o mas mataas, ito ay isang piraso lamang ng cake. Ngunit ngayon siya ay may 4 na antas ng ika-9 na order na pagsasanay sa kanyang mga kamay. Kung ito ay kumalat, hindi lamang ang buong Chu Kingdom, kundi pati na rin ang mga practitioner ng buong Dagon Kingdom, ay magiging parang mga peteng na may amoy na malansa, nagkukumahog at sumisira sa buong pamilya Chen, napalunok ito ng husto kaya wala ng basura. Nang inig si Chen Tangshan at maingat na inalis ang pagsasanay na ito, at mas sigurado na ang guro ni Chen Lei ang master ng mundo, napagpasyahan din niya na ang pagsasanay na ito ay hindi hahayaang kumalat hanggat hindi naging malakas ang pamilya Chen.
lumabas ka ng konti. Chen Lei, huwag mo akong takutin, masyado akong matapang. Sa oras na ito, hindi alam ni Chen Tangshan kung paano haharapin si Chen Lei. Sa katunayan, hindi masyadong sineseryoso ni Chen Lei ang pagsasanay na ito, ngunit alam din niya ang kasalukuyang mood ni Chen Tangshan. Ngumiti si Chen Lei at sinabi, Patriarch, napakatapang mo, sa hinaharap, ang pag-unlad ng pamilya Chen ay higit na hihigit sa iyong imahinasyon ng daan-daang beses, 1,000 beses, at 10,000 beses, malaki pa ang pasanin mo. Sinabi ni Chen Tangshan, kung ito ang kaso, ito rin ay iyong kredito, wala itong kinalaman sa akin. Ngumiti si Chen Lei, Patriarch, huwag mo itong pag-usapan. Hindi mo kailangang gumamit ng mga ehersisyo sa itaas ng ikapitong ranggo sa ngayon. Gayunpaman, ang Asher Dragon Water Drawing Technique, Breath Containing Technique, at 4-Elephant Battle Array ay nasa loob pa rin ng clan popularization sa mga disipulo. Ito ay isang kasanayan na maaaring tumaas ang ating lakas sa pakikipaglaban at ang potensyal ng ating mga estudyante. Bagamat napakahalaga ng pagsasanay na ito, hindi pa rin ito nakikita ng ilang malalaking angkan, at walang magseselos. Tumango si Chen Tangshan, ang Asher Dragon Water Drawing Technique, Breath Containing Technique, at 4-Elephant Battle Array ay talagang pinakaangkop para sa malakihang pagpapasikat. Matapos aminin ang mga bagay na ito, umalis si Chen Lei. Sa oras na ito, tumingin si Chen Tangshan sa likod ni Chen Lei. Napakakomplikado, napakaswerte talaga ng pamilya Chen nang makilala nila si Chen Lei. Sa wakas ay dumating na ang pagkakataong pumailang lang sa langit. Pagkabalik ni Chen Lei, nagpatuloy siya sa paglilinang. Napakabilis ng paglilinang upang makapasok sa kaharian. Pagkatapos ng cultivation, binuksan niya ang furnace para pinuhin ang alchemy. Sa loob ng ilang araw, napinom niya ang ilang mga furnace ng Red Flame and Snowflow Pills. Mayroon ding pinahusay na bersyon ng Jinyu Pill, na siyang pinakamahusay na pill para sa paglusaw sa cultivation sa realm of Fu Qi. Gayunpaman, ang ganitong uri ng Jade Pill ay maaari lamang gumamit ng 3 bawat tao, at higit pa wala itong magagawa. Gumamit si Chen Lei ng 3 Spirit Jade Pills, ang paglilinang ay direktang umabot sa ika-8 antas ng totoong Qi Realm. Isang level na lang, makakaakyat na siya sa ika-9 na antas ng totoong Qi Realm, at kailangan lang niyang makapasok sa ika-9 na antas sa 9th level ng Peak Realm. Ang pag-inom ng Red Flame Snowflow Pill ay maaaring makalusot kaharian ng Ning Yuan. Gayunpaman, gusto ni Chen Lei na makapasok sa ika-9 na antas ng totoong Qi Realm. Imposible ito sa maikling panahon, dahil hindi sapat ang kidlat na enerhiya na nakalap ng First Order na Kowloon Thunder Gathering Array na inayos niya para masipsip niya ang pagpino. Ngayon, nang makapasok si Chen Lei sa kaharian, ang enerhiya ng kidlat na kailangan niya ay pambihira. Ang unang order na 9 Dragon Thunder Array ay kailangang makaipon ng 10 araw ng Thunder Energy upang bigyang daan si Chen Lei na makapasok sa ika-9 na antas ng Real Energy Realm. Supreme Rebirth Kabanata 15 Kaya, gusto na ngayon ni Chen Lei na gamitin ang Kowloon Thunder Formation para direktang makapasok sa ika-9 na antas ng totoong Qi Realm. Hindi ito makatotohanan, at tatagal ng hindi hihigit sa 10 araw. Dahil alam ni Chen Lei na hindi siya makakagawa ng isang pambihirang tagumpay nitong mga nakaraang araw, hindi siya masyadong nababalisa tungkol sa cultivation. Sa halip, inilaan niya ang karamihan sa kanyang lakas sa alchemy. Bukod pa riyan, naglaan din siya ng oras upang gabayan ang mga disipulo ng pamilya Chen sa pagsasanay ng 4-Elephant Battle Formation. Ang mga disipulo na nagsagawa ng 4-Elephant Battle Array ay mga elite na disipulo na ganap na tapat sa pamilya Chen, at maingat na pinili ni Chen Tangshan na may matinding sakit. Ang bawat isa sa mga disipulong ito ay umiinom ng Red Flame Snowflow Pill, at lahat sila ay nagkaroon ng cultivation sa una at ikalawang antas ng Ning Yuan Realm. Binuo nila ang 4 Elephants Battle Formation, bagamat sa simula pa lamang nila natapos ang labanan ng 4 na elepante. Formation, bawat grupo ng 4 na Battle Elephant Formation ay lahat ay may lakas ng isang wuzong master na kayang lumaban sa masamang demonyong kaharian. Bagamat maaari lamang itong lumaban sa master ng masamang demonyong kaharian, isa na itong pambihirang kapangyarihang panlaban, larangan ng digmaan. Ito ay dapat na isang kakilakilabot na pag-iral. Kahit na si Chen Lei sa battle formation na ito ay nagtuturo sa isa't isa, mahirap para sa mga elite na disipulo ng cultivation formation na mabilis na umunlad sa maikling panahon, ngunit maaari itong magligtas sa kanila ng maraming mga detour. Matapos gabayan ang mga piling disipulo ng Shiseksang Cultivation Battle Array,
Natagpuan ni Chen Lei si Chen Fan. Para sa mabuting kapatid na nagligtas ng kanyang buhay sa nakaraan, si Chen Lei ay natural na hindi maramo, hindi lamang niya itinuro ang cultivation exercises ng Qinglong water drawing technique at astringent technique, ngunit espesyal din na idinisenyo para kay Chen Fan naghanda ng isang set ng 9 na antas na pagsasanay na tinatawag na One Song Tao Ju. Ang seryeng ito ng 10,000 gully pines at taos na taktika ay tumutugon sa panganib at kalupitan ng mga bundok, pine, at alon, gayon din ang kahulugan ng katatagan, napakaangkop para sa kalmado at adventurous na karakter ni Chen Fan. Matapos makuha ang hanay ng mga pagsasanay na ito, ang paglilinang ni Chen Fan ay gumawa ng malaking pag-unlad sa mabilis na bilis. Matapos ituro ang ilang problema sa cultivation ni Chen Fan, hindi na inistorbo ni Chen Lei si Chen Fan, ngunit muling hinanap si Chen Tangshen para malaman ang tungkol sa Blood Wolf Bandit Group. Ito ang pinapahalagahan ni Chen Fan araw-araw. Sa loob ng 100 milya ng Qingyang City, lumitaw ang isang scouting team mula sa Blood Wolf Bandit Group, bagamat gumawa kami ng ilang mga paghahanda ng maaga, pagkatapos ng lahat, ang oras ay masyadong maikli, ang mga taga-nayon sa ilang mga nayon ay hindi pa talaga naigagalaw, dumating sila sa bayan, sa loob lamang ng 2 araw, 4 na nayon ang tinamaan ng pagdanak ng dugo ng mga bandidong lobo ng dugo, na talagang nakakalungkot. Nang makita ni Chen Tangshen si Chen Lei na paparating, sinabi niya kay Chen Lei ang lahat ng impormasyon. Alam na ang mga bandidong lobo ng dugo ay malapit ng umatake, nagsimulang mag-organisa si Chen Tangshen ng lakas tao upang ayusin ang mga taga-nayon sa mga nayon sa labas ng bayan ng Qingyang upang lumipat sa bayan ng Qingyang. Dapat mong malaman na ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay mabangis at uhaw sa dugo, saan man siya magpunta. Umaagos ang dugo sa mga ilog, ang mga taga-nayon sa mga nayon sa labas ng bayan ng Qingyang ay protektado ng 5 pangunahing pamilya sa bayan ng Qingyang, at marami sa 5 pangunahing mga alagad ng pamilya ay napakalapit sa isa't isa, kaya hindi kailanman uupo si Chen Tangshen at panoorin ang mga taga-nayon na duguan ng mga bandido. Kaya lang, pagkatapos ng lahat, ang oras ay masyadong maikli, at ang pamilya Chen ay maaaring magpadala ng napakakaunting tao. Bukod dito, ang ilang mga taga-nayon ay hindi naniniwala na ang mga bandidong lobo ng dugo ay lilito, at hindi sila gustong makipagtulungan sa paglipat. Kung tutuusin, mahirap ang tinubuang bayan. Sa makatuwid, bagaman inilipat ni Chen Tangshen ang karamihan sa mga taga-nayon, mayroon pa ring ilang mga taga-nayon sa nayon na hindi pa ganap na lumipat sa bayan ng Qingyang. Sa nakalipas na 2 araw, nagsimulang lumitaw ang mga scout mula sa grupo ng bandidong lobo ng dugo sa loob ng 100 milya, at ang mga butcher na kutsilyo ay inihampas sa mga walang armas na taga-nayon. Ang grupong ito ng hindi makatao na mga hayop, matapos basahin ang impormasyon sa kanyang kamay, labis na inis si Chen Lei. Ang nilalaman ng impormasyon ay talagang mapangahas. Masyadong malungkot ang nayon na Minasaker, wala ng manok at aso. Parehong mga bata at matatanda ay pinugutan ng ulo at ipinaku sa kahoy na istaka. Ang ilang mga kabataang babae at kabataang babae ay higit na napahiya. Kamatayan, ang estado ng kamatayan ay napakalungkot, ang mga tao at mga Diyos ay nagagalit. Ang mga bandidong lobo ng dugo na ito ay walang pagkatao, na puno ng dugo ang lahat. Ang hindi mabilang na mga kaluluwa sa ilalim nila ay mga tunay na demonyo. Bamantong hininga din si Chen Tangshen. Kinasusuklaman lang niya na ang kanyang mga aksyon ay masyadong mabagal at hindi makapagligtas ng mas maraming tao. Ngayon, mayroon ng ilang Blood Wolf Bandit Scout Squad sa paligid, kaya tiyak na hindi malayo ang squad, kailangan niyang palakasin ang depensa ng Qingyang Town, at hindi siya makapag-deploy ng napakaraming tao upang iligtas ang mga taga-nayon sa mga nakapaligid na nayon. Pagkatapos ng lahat, Qingyang City ang ugat. Kung ang Qingyang City ay winasak ng Blood Wolf Bandit Group, ito ay sa isang mas malaking trahedya, hindi niya hahayaang matalo ang Qingyang City. Patriarch, kung gusto kong lumabas, makikipagkita ako sa mga bandidong ito. Ang galit sa puso ni Chen Lei ay mahirap alisin. Sa kanyang nakaraang buhay, personal niyang sinira ang malaking organisasyong ito, alam niya kung gaano kasama at kadugo ang organisasyong ito. Sa buhay na ito, puno pa rin siya ng galit sa organisasyong ito. Nagtanong si Chen Tangshen, nag-iisa ka ba? Not bad, direktang sabi ni Chen Lei. Umiling si Chen Tangshen, masyadong mapanganib ito. Ngayon, si Chen Lei ay isang kayamanan sa kanyang paningin, at hindi dapat maaksidente si Chen Lei. Giit ni Chen Lei, okay lang, mag-iingat ako.
hindi ako mapipigilan ng mga taong ito, kung wala akong magagawa, maaari kong bawiin ang aking sarili. Nang makita ni Chen Fangshan si Chen Lei na nagpumilit, hindi na siya nag-atubiling tumango at sumang-ayon, okay? Ngunit kailangan mong maging mas maingat, huwag maging agresibo, ligtas ang lahat. Oo, pumayag naman si Chen Lei, hindi ko alam kung ano ang kailangan mong dalhin, armas, droga, kayamanan, lahat ng gusto mo. Okay, si Chen Lei ay hindi rin magalang, pumili siya ng grade 2 strongbow mula sa treasury. Kumuha ng daan-daang itim na bakal na arrow, at humingi ng mapa na may radius na 100 milya. Sa pinakabagong impormasyon, iniwan niya ang Qingyang City ng mag-isa. Bastard Blood Wolf Bandit, nandito na si Lord Lei. Sa sandaling umalis siya sa Qingyang City, ang paghinga ni Chen Lei ay naging seryoso, ang kanyang mga mata ay kumikislap na may layuning pagpatay, hinanap niya ang direksyon, at binasag ang kanyang mga kidlat na hakbang, parang kidlat, lumipad siya patungo sa kailaliman ng kagubatan. Ang kidlat na hakbang na dinurog ni Chen Lei ay talagang isang uri ng supreme footwork na naitala sa Lady Jing. Ang bilis naman ng kidlat, sa kanyang nakaraang buhay, sinanay ni Chen Lei ang cultivation footwork na ito sa Transcendence, at ginamit ito sa buhay na ito, walang sense of ambiguity, bagaman ito ay limitado sa paglilinang, imposibleng magkaroon ng bilis ng nakaraang buhay at ang bilis ng isang hakbang, ngunit hindi ito maihahambing sa ordinaryong footwork. Ang buong tao ay nagbigay ng mga multo sa hangin, sa mga bundok at kagubatan, mabilis na pumasa. Makalipas ang mahigit kalahating oras, umalis na si Chen Lei sa Qingyang City at malalim sa kagubatan ng Laoshan, siya ay nakatira sa isang nayon sa sandaling ito. Ang nayon ay walang laman, ngunit mayroon pa rin siyang nakitang mga bakas at mga pahiwatig. May isang tumpok ng sunog na abo sa lupa, may natitirang temperatura, dumi ng kabayo sa paligid, at medyo mamasa-masa. Higit sa lahat, mayroong makapal na layunin ng pagpatay sa hangin, na hindi nawala. Malinaw naman dito may scouting team mula sa Blood Wolf Bandit Group na nananatili saglit. At ang scout team ng Blood Wolf Bandit Group na ito ay halatang hindi naisip na takpan ang mga track ng kanilang grupo, at ang kanilang mga aksyon ay labis na mayabang. Sinundan ni Chen Lei ang napakalinaw na bakas na ito hanggang sa ibaba, at hindi nagtagal ay natuklasan niya ang mga bakas ng Blood Wolf Scout team na ito. Kabanata 16, Magmaneho ka, magmaneho. Ang isang pangkat ng 10 Blood Wolf Scouts ay pinaghihiwa-hiwalay ang kanilang mga kabayo, hinahabol ang isang kabataang babae na may hawak na isang bata na mga 2 o 3 taong gulang na may gulat na mukha at pagsuray-suray sa kagubatan. Habang naglalakad, tahimik na umiiyak ang bata sa mga bisig ng dalaga. Boss, hindi man ito binata, pero medyo malakas ang figure niya. Mapapasaya ko ang mga kapatid ko saglit. Ang isang Blood Wolf Scout ay tumingin sa batang babae na tumatakbo ng walang kabuluhan mula sa 40 o 50 metro ang layo, at sinabi ng malakas. Okay, stop playing, hulihin mo ako ng mga tao. Ang kapitan ng Blood Wolf Scout Squad ay mukhang malamig, at iniutos sa kanyang kamay. Sinasabi sa iyo, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay nagpakita ng isang malupit na tingin sa kanyang mga mata, at pinalo niya ang kanyang kabayo, at ang kabayo ay agad na tumakbo sa likod ng dalaga. Hindi nagatubili ang Blood Wolf Scout na bitbit ang mahabang kutsilyo sa kamay at nilaslas patungo sa dalaga. Ang bata sa kanyang mga balikat ay puno ng kasiyahang kumakain ng dugo. Nakita ng Blood Wolf Scout na ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay ay hihigain sa leeg ng bata. Biglang lumipad sa ere ang katawan ng scout, at natural na iniwan ng mahabang kutsilyo sa kamay ang maliit na bata. Ngunit ang isa ay lumipad ng wala saan, ang malalim na bakal na palaso ay direktang tumusok sa leeg ng Blood Wolf Scout, at ang malaking puwersa na dala ng matalim na palaso ay nagpalipad sa kanya pataas at pababa, at ang kanyang momentum ay ganap na nasa lugar. Atake ng kaaway, mabilis na rumesponde ang kapitan ng Blood Wolf Scout at agad na naglabas ng malakas na tunog ng babala. Ang natitirang 8 Blood Wolf Scouts ay mabilis na pinigilan ang kanilang mga kabayo at lumingon, tumingin sa direksyon kung saan pinaputok ang mabibigat na itim na bakal na palaso. Isang payat na figure ang lumitaw mula sa 100 metro ang layo, na may hawak na malaking itim na busog, na nakatingin sa kanila ng malamig na mga mata. Namumula ang mga mata ng kapitan ng Blood Wolf Scout, at naglabas siya ng utos. Biglang lumabas ang 4 na Blood Wolf Scouts, dinurog ang balakang ng kanilang mga kabayo, at sumugod sa figure. Ang figure na ito ay natural na si Chen Lei. Nang makita ang 4-horse Blood Wolf Scout na sumugod,
Ang mga mata ni Chenlei ay kasing lamig ng yelo. Ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Ang kanyang braso ay gumuhit ng pangalawang antas na busog na parang kabilugan ng buwan. At siya whizzes, isang mabigat na itim na bakal na pana patungo sa nagmamadaling Blood Wolf Scout. Hinarap ng mga Blood Wolf Scout ang lumilipad na misteryosong bakal na mabibigat na palaso, isa-isa silang nagsagawa ng matalinong pagsakay at pag-iwas. Maaaring sila ang scout ng Blood Wolf Bandit Group. Ang lahat ay hindi lamang mahusay, ngunit mayroon ding pinakamatalino na kasanayan sa pagsakay, lahat ay madaling sumugod sa ulan ng mga arrow. Si Chenlei ay may isang busog at isang busog, sa mga mata ng mga scout na ito. Wala man lang banta, ang dahilan kung bakit ngayon lang binaril ang kanilang mga kaibigan ay dahil sa palihim na pag-atake ni Chenlei. Ngayong handa na sila, hindi nabibigyan ni Chenlei ng anumang pagkakataon si Chenlei. Sa isang mahinang tunog, ang malalim na bakal na mabigat na palaso ay direktang tumagos sa lalamunan ng lobo na tagamanman ng dugo, at ang napakalaking puwersang dala ng palasong bakal ay direktang bumaril sa leeg ng lobo na tagamanman ng dugo, at isang lukab ng dugo ang lumipad palabas, ilang metro ang taas, nakasakay pa rin sa kabayo ang bangkay at tumakbo ng 20 hanggang 30 metro bago bumagsak ng husto sa lupa. Si Chenlei ay nagpatuloy sa pagbaril ng kanyang busog at mga palaso, at ang mabibigat na itim na bakal na mga palaso na may kahangahangang mahiwagang tunog ay ipinako sa lalamunan ng mga scout na sumusugod sa kanya ng may mahusay na katumpakan. Hindi mahalaga kung paano umiwas ang mga Blood Wolf Scout na ito, hindi ito magtatagumpay. Ang putok ng mabibigat na itim na bakal na palaso ay parang isang nakamamatay na haligi na ipinadala ng hari, hanggat naririnig ang tunog ng palaso, may kamatayan o walang buhay. Sa isang kisap mata, ang 4 na scout ay napatay sa pamamagitan ng mabibigat na palaso, at hindi man lang nila mapasok si Chenlei sa loob ng 50 metro. Nanliit ang mga mata ng kapitan ng Blood Wolf Scout, bagamat payat at hindi masyadong matanda ang figure na nasa tapat nito. Ang kalmadong tingin sa kanyang mga mata at ang katatagan ng pagbaril kanina ay nagpagulat sa kapitan ng Blood Wolf Scout. Iyon ang tingin sa kanilang mga mata na may figure sa kabilang banda tumitingin sa isang biktima. Hindi isang grupo ng nakakatakot na mga bandido ng lobo ng dugo. Kailan naging biktima ang mga bandidong lobo ko sa dugo? Malamig ang mga mata ng kapitan ng dugong tagamanman ng lobo, at sumigaw siya ng malakas, lahat, sumugod kasama ang kapitan, hulihin ang taong ito, at ipaghiganti ang mga namatay na kapatid. Pagkatapos magsalita, dumaloy sa kanyang katawan ang tunay na diwa ng Blood Wolf Scout Team Leader, puno ng dugo ang kanyang katawan, at pinutektahan niya ang 4 na lalaki sa tabi niya. Ang 5 tao ay konektado bilang isang katawan, at sila ay umaakyat patungo kay Chenlei. Nahaharap sa responsibilidad ng kapitan ng Blood Wolf Reconnaissance Team, na natiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Chenlei, at kalmado pa rin siyang gumuhit ng busog. Sa pagkakataong ito, ang lilang ilaw ng kuryente ay bumalat sa mabigat na itim na bakal na palaso, magpatuloy sa paggalaw, at sa mabigat na crossbow arrow na yon, isang sayan na hugis karayom na multo ang namumuo. Isang arrow ang lumipad sa himpapawid, kumikislap sa loob ng 100 metro, tulad ng pagtagos sa isang piraso ng manipis na papel, madaling tumagos sa ilaw ng dugo ng bodyguard ng captain ng Blood Wolf Scout, at tumpak na ipinako sa lalamunan ng Blood Wolf Scout. Ang mga mata ng Blood Wolf Scout ay namumunga, hinawakan ang kanyang leeg at lumubog. Si Chenlei ay parang isang Diyos na pumatay na may malamig na dugo. Hindi kumikibo, binubuksan ang kanyang pana at mga pana, at bawat palaso ay tiyak na magpapana ng dugong lobo na tagamanman. Sa isang kisap mata, walang ibang tao maliban sa dugong lobo ng Scout Captain. Ang puso ng Blood Wolf Scout Captain ay ganap na napuno ng takot sa sandaling ito, at ang payat na figura sa kanyang harapan ay mukhang napakatangkad, tulad ng isang hari ng demonyo, at sila ay parang mga langgam, na madaling anihin ng haring ito ng demonyo. Nag-aani na, ang kapitan ng Blood Wolf Scout Team ay wala nang maisip na mas tumpak na mga salita para ilarawan ang kanilang sitwasyon kaysa ani. Biglang tumingala sa langit ang kapitan ng Blood Wolf Scout Team at umungol. Pagkatapos ng lahat, siya ay determinado at matatag. Saglit siyang nagising mula sa nakakatakot na kapaligiran. Kinuyam niya ang kanyang espada sa kanyang kamay at ang kanyang mga mata ay namumula lamang sa kanyang mga mata. Noong 30 metro pa ang layo ni Chenlei, ang pinuno ng pangkat ng Blood Wolf Scout ay tumalon mula sa kanyang kabayo, ang kanyang espada ay nabahira ng dugo. Kung natatakpan ng isang patong ng nasusunog na apoy ng dugo,
condescending, siya ay naglaslas patungo sa ulo ni Chen Lei. Pagharap sa kapitan ng Blood Wolf Recon Team, kumikislap ang mga paa ni Chen Lei, at ang kanyang buong pagkatao ay nawala sa lugar na parang multo, at ang pinuno ng Blood Wolf Recon Team ay masyadong matanda para gumawa ng kahit ano. Ang pagbabago ay tumama sa posisyon kung saan nakatayo lang si Chen Lei, kasama ang espada sa kanyang kamay na parang naghihiwa ng tofu, madaling lumubog sa napakatigas na bundok. Halos maubos ng kutsilyong ito ang lahat ng lakas ng Blood Wolf Scout Captain, at ang malaking pagkawalang galaw nito ay nagpahilig sa kanyang katawan nang hindi sinasadya. Sa sandaling nawala ng balanse ang kapitan ng Blood Wolf Scout, isang nakakatakot na puwersa ang dumating mula sa likuran, hinampas siya sa likod, at direktang sinampal ng malaking puwersa ang kapitan ng Blood Wolf Scout na nakasandal sa lupa. Ang matigas na mabatong lupa ay napunit, at hindi mabilang na tubig ng dugo ang bumulwak mula sa katawan ng kapitan ng Blood Wolf Scout. Kuya, bang, muling itinaas ni Chen Lei ang kanyang mabigat na kamay, at direktang binali ang leeg ng Blood Wolf Scout Captain at dinurog ang kanyang ulo, tapos sumuko na siya, wala man lang siyang planong manatiling buhay. Sa ngayon, 10 Blood Wolf Scout sa pangkat na ito ang napatay ni Chen Lei, at walang nakaligtas. Matapos patayin ang 10 Blood Wolf Scout, tumingin si Chen Lei sa dalaga. Sa sandaling ito, ang dalaga ay parang isang takot na tupa, mahigpit na hawak ang isang sanggol, ang kanyang mga mata ay nag-ambala. Supreme Rebirth Kabanata 17. Si Chen Lei ay humakbang pasulong at binigyan ang dalaga ng isang simpleng pagsusuri at paggamot, at nalaman na ang binibini ay nalulula at hindi ito isang malaking problema. Kung tungkol sa sanggol sa kanyang mga bisig, ito ay hindi malaking bagay, napaiyak na lang ito ng sobra at nahimatay. Gumamit ng paraan si Chen Lei Luo para gisingin ang dalaga at hayaang magising ang mga bata. Maraming salamat, ang matino na dalaga ay lumuhad sa lupa at nagpatuloy sa pagyuko kay Chen Lei bilang tanda ng pasasalamat. Binuhat ni Chen Lei ang dalaga at sinabing, hindi na kailangang gawin ito, hindi ligtas dito, hindi angkop na manatili ng mahabang panahon, dalhin mo ang iyong anak at magmaneho patungo sa Qingyang City. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Chen Lei ang kabayong pandigma at tinulungan ang dalaga at ang sanggol na sumakay sa kabayo, at umalis na sila ngayon. Matapos paalisan ng mga kabataang babae at mga bata, isa-isang sinuri ni Chen Lei ang mga katawan ng pangkat ng Blood Wolf Bandit at kinuha ang mga samsam. Ang mga ordinaryong scout ng mga Blood Wolf Bandit na ito ay walang gaanong langis at tubig, ngunit ang kapitan ng mga scout ay talagang mayroong tier isang storage ring, na naglalaman ng iba't ibang gamot, armas, or at ginto, tickets at kung ano-ano pa, puro gulo, pero mahalaga lahat. Halatang ninakawan lahat. Kinuha ni Chen Lei ang storage ring, at pagkatapos, hindi na pinansin ang mga bangkay ng Blood Wolf Bandit Group. Ang amoy ng dugo ay napakalakas dito na sa maikling panahon, isang malaking bilang ng mga mabangis na hayop sa kabundukan at kagubatan ay mahihila palayo walang mga buto na natitira mula sa mga bangkay. Sumunod, si Chen Lei ay nagpatuloy sa paghahanap ng iba pang mga Blood Wolf Scout Team. Ang mga Blood Wolf Scout Team na ito ay ipinamahagi sa loob ng radius na 100 milya. Kung siya ay nag-iisa, tiyak na mahirap na tumpak na mahanap ang pangkat ng Blood Wolf Scout Yapek. Gayunpaman, ang radius na ito sa loob ng 100 milya, mayroon ding malaking bilang ng mga scout sa pamilyang Chen. Ginawa ni Chen Lei ang mga scout na ito bilang mga eyeliner, at madaling nalock ang mga posisyon ng ilang iba pang mga Blood Wolf Scout Team. Ang mga pinuno ng Blood Wolf Scout Team na ito ay malakas lahat sa ikalawa at ikalawang baitang ng Ningyuan Realm, kasama ang mga ordinaryong scout sa ikawalo at ikasyam na palapag ng totoong Qi Realm, masasabing walang kalaban sa kagubatan sa bundok na ito, walang sino man ang maaaring magdulot ng banta sa kanila. Gayunpaman, ang pagkikita kay Chen Lei ang simula ng kasawian nitong Blood Wolf Scout. Ang mga kilos ni Chen Lei ay parang hangin at mga palaso na parang Diyos, hanggat siya ay na-target. Kahit na ano ang tugon ng Blood Wolf Scout Team, hindi sila makakatakas sa pagkawasak ng buong koponan, kapalaran. Gumagala si Chen Lei sa lugar na ito at isa-isang hinanap ang 5 Blood Wolf Scout Teams, ang iba pang mga Blood Wolf Scout Teams, na parang nakadarama ng panganib sa lugar na ito. Lahat ay lumikas sa lugar na ito at hindi na nang ahas na muling magpakita ng ganoon, mayabang tulad ng dati. Matagal nang bumabawi ang lugar na ito. Ang mga taga-nayon sa nayon na walang oras na lumikas,
Sinamantala ang pambihirang pagkakataong ito at lahat ay lumipat sa Qingyang Town. Sa oras na ito, walang village dared upang magpatuloy sa pananatili, sila ako ay lubhang natatakot. Sa madilim na pulang barracks, mayroong libu-libong bandido na may mayaman na dugo at China nakatalaga. Bagamat ang mga bandidong ito ay tinatawag na mga bandido, sila ay napakadisiplinado at hindi mas masahol pa sa mga ordinaryong sundalo. Sa gitna ng malaking hukbong inchik, ang 4 na kapitan ng scout ay mukhang nahihiya, lumuhad sa harap ng pinuno ng dugong lobo na nakaupo sa likod ng malaking tolda. Commander, ako ay walang kakayahan, mangyaring parusahan ako. May pawis sa mukha ang 4 na scout captain, at hindi sila nang ahas na tumingin ng diretso sa matangkad at malamig na figura. Isang bungkus ng basura, 900 mga elite scout team ng labanan, 4 na lang ang natitira, at ang natitirang bahagi ng hukbo ay nawasak, nakakahiya ka talaga. Ngayon nagpadala ka ng ilang mga koponan ng scout sa kampo ng Kumpay ng Kanyan, sa pagkakataong ito sa pag-atake sa lungsod ng Qingyang, kung ang bawat isa sa inyo ay makapatay ng higit sa 10 mga kaaway, madali mo itong dadalhin, kung hindi, manatili sa kampo ng Kumpay ng Kanyan magpakailanman. Ang tinig ng Blood Wolf Commando na may hindi natitinag na kamahalan at lamig ay nagpahayag ng kapalaran ng ilang mga scout team na nakatakas. Oo, salamat sa hindi mo pagpatay. Narinig ng 4 na scout captain ang resultang ito, ngunit nakahinga sila ng maluwag. Bagamat sila ay itinalaga sa batalyon ng Kumpay ng Kanyan, nailigtas ang kanilang mga buhay. Hanggat kaya nilang pumatay ng higit sa 10 kaaway bawat isa, magagawa nilang masira ang kanilang mga gantimpala at maalis ang kanilang sarili sa masamang Cannon Fodder Camp. Bagamat ang Cannon Fodder Battalion ay nagsagawa ng pinakamapanganib na mga gawain sa tuwing aatake sila sa kuta. Ang rate ng kamatayan ay kasing taas ng 80%, ngunit sinong kapitan ng mga scout na ito ang hindi eksperto sa ikalawa at ikatlong antas ng Ningyuan Realm, at paano maituturing na pantay-pantay ang ordinaryong Kumpay ng Kanyan? Ang bawat isa sa kanila ay may tiwala na magagawa nila ang gawain, para sa kanilang mga nasasakupan, kung sila ay mabubuhay ay ganap na nauukol sa kanilang kapalaran, at hindi nila masyadong makontrol. Sa sandaling ito, isang carrier na kalapati ang lumipad papunta sa kampo tulad ng isang matalim na palaso at damapo sa mga kamay ng pinuno ng lobo ng dugo. Inalis ng pinuno ng Blood Wolf ang mail tube sa ilalim ng bukong-bukong ng homing pigeon, kumuha ng isang piraso ng papel na may lapad na isang daliri, 2 daliri ang haba, sinulyapan ang mensahe dito, pinunasan ang piraso ng papel na naging pulbos, at sinabing, ang koponan ay magpahinga ng isang araw at umalis bukas para sirain ang Qingyang City. Naglabas ng utos ang Blood Wolf Commander, ang mga bandido ng pangkat ng Blood Wolf Bandit ay maingat na isinagawa ang utos, muling nagdaragdag ng kanilang lakas, naghihintay para sa bukas na hukbo na magmarcha patungo sa Qingyang City, at ilang makasalanang lobo ng dugo ang nagtago sa kapitan, at umatras din mula sa malaking account, ang buong kampo ng dugo, puno ng mamamatay tao na aura ang grupo ng bandidong lobo. Ilang beses pang ginalugad ni Chen Lei ang nakapalibot na lugar, at sa wakas ay natukoy na walang Blood Wolf Scout team sa lugar na ito at bumalik sa Qingyang City. Sa sandaling bumalik siya sa Qingyang City, naramdaman ni Chen Lei na medyo iba ang kapaligiran, ang pasukan at labasan ng Qingyang City ay mahigpit na binabantayan, maaari ka lamang pumasok, ngunit hindi umalis, ang buong hangin ng lungsod ay naglabas ng matinding amoy ng dugo. Bumalik si Chen Lei sa pamilya Chen at nakilala ang Patriarch. Noon lang niya naintindihan ang nangyari sa Qingyang City. Lumalabas na si Chen Tangshan, kasama ang 3 pamilya ni Zhao, Nie, at Son, ay direktang gumamit ng mga paraan ng kidlat upang ganap na makuha ang pamilya Wang. Ang patriarch ng pamilya Wang, kasama ang mga elder, elite na disipulo, at iba pa ay nahuli lahat, at wala ni isa sa kanila ang nakatakas sa pamamagitan ng paglusot sa lambat. Matapos ang isang panahon ng lihim na pagsisiyasat at pagkuha ng maraming tiyak na ebidensya, nakumpirma na ang pamilya Wang ay talagang nakikipagsabuatan sa mga bandidong lobo ng dugo. Ngunit si Chen Tangshan ay walang nagawa, ngunit lihim na nag-ipon ng lakas, at sa huling sandali, siya inilunsad ang pamilya Wang mula sa itaas sa isang kilusan, pumunta sa susunod na lambat para makahabol. Napakaganda ng drama ni Chen Tangshan, maging si Chen Lei ay kailangang hanga nito. Ayon sa balitang natanggap namin, sasalakayin ng mga bandidong Blood Wolf ang lungsod ng Qingyang bukas, at ang pamilya Wang ay tutugan sa loob, bubuksan ang gate ng lungsod,
at papasok ang grupo ng bandidong lobo ng dugo. Sasakay tayo sa mga bandidong lobo ng dugo na gagawin sa hinaharap, kunin ang lahat ng mga grupo ng sabay-sabay. Iniharap ni Chen Tangshan ang kanyang plano kay Chen Lei at tinanong si Chen Lei para sa kanyang opinyon. Sumang-ayon si Chen Lei sa plano ni Chen Tangshan, ngunit nang suriin niya ang mga bitag na itinakda ni Chen Tangshan at ng iba pa, medyo hindi siya nasisiyahan. Ang mga bitag na itinakda ni Chen Tangshan at ng iba pa ay napakasama na. Ngunit sa pananaw ni Chen Lei, marami pa ring mga kapintasan, at kung ang grupo ng mga bandidong lobo ng dugo ay naghihingalo na lumaban, kung gayon tiyak na maibibigay nito ang pamilya Chen at ilang iba pang pamilya, ang mga alagad ay nagdudulot ng malaking pagkalugi. Batay sa pagkaunawa ni Chen Lei sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo, sa huling sandali, ang mga bandidong lobo ng dugo na ito ay tiyak na lalaban, kaya ang bitag na ito ay kailangang itakda ng mas maingat. Sinabi ni Chen Lei kay Chen Tangshan ang tungkol sa kanyang mga alalahanin, at pumayag din si Chen Tangshan. Gayunpaman, ang bitag na ito ay ang pinakamakapangyarihang bitag na may isip ng ilang malalaking pamilya. Sa isang maikling panahon, magiging imposible nang gustong mapabuti ang bitag na ito, ang kapangyarihang iyon. Ako na ang bahala dito, sinabi ni Chen Lei na aayusin niya ang ilang porma sayon sa bitag na ito, bagamat nagmamadali ang oras. Kakaunting first order formation lang ang magagamit, ngunit sapat na ang mga formations na inayos niya para tumugma sa mga traps na ito, itakda ang lugar na ito sa death zone, upang ang umaataking pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay pabalik-balik. Supreme Rebirth Kabanata 18 hiniling ni Chen Lei kay Chen Fan na maging katulong niya, at nagsimulang ayusin ang iba't ibang first order formation sa bitag. Ang first order formation na ginagamit ng kidlat ay lubhang mapanganib, may ecstasy, toxic smoke, psychedelic, ice cone, go-see, at iba pa maaaring baguhin ng porma sayon na ito ang pattern ng mundo at gawing mapatla ang mga bundok at ilog. Ang Xingyumat Ancient Grade Formation ay higit sa daan-daang milyong milya ang layo, ngunit sa oras na ito ay tama lang naharapin ang pangkat ng Blood Wolf Bandit na malapit ng matupad. Noong si Chen Lei ay nasa porma sayon, si Chen Fan ay napaka-aktibo at tinanong si Chen Lei tungkol sa paraan ng pagbuo paminsan-minsan. Hindi inaasahan ni Chen Lei na magiging interesado si Chen Fan sa mga porma sayon. Kinakailangang malaman na ang pagbuo ay malawak at malalim, na mas malabo kaysa sa alchemy at pagpino. Gayunpaman, napagtanto ni Chen Lei na talagang gusto ni Chen Fan ang mga porma sayon, hindi nagatubili si daw na kopyahin ang lahat ng kaalaman at karanasan na alam niya tungkol sa mga porma sayon, at ibinigay ito kay Chen Fan, at nagpadala ng kopya ng mga mahiwagang porma sayon kay Chen Fan. Kung mauunawaan ni Chen Fan ang malalim na mga porma sayon, figure, ang mga tagumpay sa pagbuo sa hinaharap ay walang limitasyon. Matapos makumpleto ang lahat ng mga pagsasaayos na ito, bumalik si Chen Lei upang muling buuin ang kanyang lakas at maghintay para sa laban bukas. Isang gabi ang lumipas, sa araw na ito, ang hangin ay napuno ng isang solemn na nakapaligiran. Ang buong opisyal na kalye ng Qingyang City ay tahimik at walang laman, walang kalahating tao. Ang apat na pintuan ng lungsod ng Qingyang City, Silangan, Kanluran, Hilaga, Timog, ay mahigpit na sarado. Sa pader ng lungsod, nagniningning ang mga gwardya ng ilang malalaking alagad ng pamilya. Ang kanilang mga espada at baril ay wala sa kanilang mga kaluban, at sila ay naghihintay. Ang hangin ay unti-unting tumaas, at ang mga ulap ng usok at alikabok ay gamulong sa opisyal na kalsada, at ang mga pulang ulap ay lumitaw mula sa abot tanaw. Kung ang pulang ay poipo ay mabilis na lumalapit, ito ay ang kilalang-kilalang mga bandido ng lobo ng dugo. Bagamat ang pangkat lamang na nasa ilalim ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, hindi lahat sa kanila, ang malaking layunin ng pagpatay at pamimilit sa himpapawid ay nagpabigat sa mga batang disipulo ng ilang malalaking pamilya sa Qingyang City. Maging ang paghinga ay napakahirap. Wow, wow, ang tunog ng mga horseshoes ay lumakas at ang mga bandidong lobo ng dugo sa wakas ay lumapit sa lungsod. Tumigil ka, sigaw ng pinuno ng dugong lobo at pinahinto ang kanyang kabayo. Libu-libong mga bandidong lobo ng dugo sa likod niya, inutusan at ipinagbawal, halos tumigil ng walang pagkakaiba, sa isang kamay lamang, hindi maabot ang hindi mabilang na mga regular na tropa. Mga tao ng Qingyang City, makinig, inuutusan ko kayo ngayon na buksan ang mga pintuan ng lungsod at tanggapin kami sa lungsod, kaya kitang hintayin ang buhay mo. Kung maglakas loob kang lumaban,
Kapag nasira ang lungsod, hindi mananatili ang mga manok at aso. Malakas na sumigaw ang pinuno ng dugong lobo, pilit na inaalog ang kalooban ng lahat na lumaban. Kaya lang kahit tanga ay hindi maniniwala sa sinabi niya kaya natural lang na walang pumapansin sa kanya. Ang pinuno ng dugong lobo ay hindi inaasahan ng isang salita upang hayaan ang lahat na buksan ang gate ng lungsod nang masunurin at isakripisyo ang Qingyang City. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay natitiyak niya na mayroong kanilang panloob na suporta sa Qingyang City, at sinisira nito ang lungsod, hindi naman mahirap makapasok, basta papasok sila sa syudad. Paano itong mga tunay na manok at aso sa Qingyang City ay magiging kalaban ng mga tigre at lobo na nasa ilalim ng kanyang mga tauhan? Sa pagkakataong ito, kailangan niyang linisin ang buong Qingyang City at ilagay ang lahat ng kanyang gamit sa kanyang bag. Sa pag-aakalang lahat ng kayamanan ng buong Qingyang City ay mapupunta sa kanyang sariling mga kamay, ang Blood Wolf Commander ay hindi maiwasang makaramdam ng init. Kahit na siya ay pambihira, ang kanyang lakas ay hindi maganda. Ngayon ay nag-uutos na lamang siya sa mga sundalo sa pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Kung kaya niyang pakse ng dugo ng Qingyang City, kunin ang kayamanan ng Qingyang City para sa kanyang sariling paggamit, kung gayon, tiyak na mamumukod tangi siya sa iba pang mga pinuno, magiging isa sa 7 dakilang lobo ng Blood Wolf Bandit Group, at magiging isa ng pinakamalakas na lobo sa ilalim ng trono ng lobo. Sa pag-iisip ng mga pakinabang ng pagiging isang 7-headed big wolf, ang pinuno ng Blood Wolf ay hindi na gustong mag-antala, at agad na nag-utos ng pagkubkob. Sa kanyang utos, hindi mabilang na mga sundalo ng Kanyan na kumpay sa batalyon ng kumpay ng Kanyan ang nagdala sa mga eskrimador at nagsagawa ng pagkubkob. Tumataas ang mga kagamitan. Ang pinuno ng Qingyang City ay hindi masyadong matangkad. Kung tutuusin, ito ay isang lungsod lamang. Ang mga pader ng lungsod ay 5 metro lamang ang taas at 3 metro ang lapad. Ang ilang makapangyarihang sundalo ng Kanyan, gaya ng kapitan ng reconnaissance team, ay karaniwang hindi na kailangan ng siege ladder, ilang sweep lang, at tumalo na sila sa pader at nagsimulang pumatay. Kaya lang, wala masyadong makapangyarihang Kanyan na kawal ng kumpay, at maya-maya ay may mga alagad na may katulad na lakas upang palibutan sila at salubungin ang malalakas na Kanyan na sundalong kumpay na ito. Para naman sa iba pang Kanyan na kawal ng kumpay, pagkatapos magsanib puwersa ang ilang mga alagad para sa pag-atake, agad silang nasawi. Pagkatapos ng lahat, ang pangkat ng pagkubkob ay nais na salakayin ang mga pader ng lungsod, at mangangailangan ito ng ilang beses na mas maraming buhay upang punan ang bawat isa. Oras. Ang pinuno ng lobo ng dugo ay tumingin sa mga sundalo ng Kanyan na kumpay na namatay ng malungkot, na may malamig na mukha. Ang mga sundalong ito ng Kanyan kumpay ay orihinal na mga consumable sa kanyang mga mata, hindi niya pagsisisihan kung ilan sila namatay. Ang kanyang tingin sa oras na ito ay bumagsak sa kanlurang pader sa itaas, sa dingding ng kanlurang lungsod, isang malaking bandila ang nakabarda ng katangian ng dakilang hari, na siyang responsibilidad ng pamilya Wang na bantayan. At ang pamilya Wang ang siyang talagang umasa para makapasok sa Qingyang City. Napagkasunduan nila na ang pamilya Wang ang magkukusa na buksan ang mga pintuan ng lungsod at salubungin ang mga bandidong lobo ng dugo sa lungsod sa isang kritikal na sandali. Hanggat papasok siya sa lungsod, naniniwala ang pinuno ng Blood Wolf na walang sinuman ang maaaring maging kalaban ng lobo, at ang buong Qingyang City ay manginginig sa ilalim ng kanyang bakal na kuko. Ang pagkubkob ay mabangis. Ngunit ang pinsala ay pawang hindi gaanong kabuluhan ng mga kanya ng kumpay na sundalo, biglang naningkit ang mga mata ng Blood Wolf Commander at nakita niyang nahulog ang watawat ng pamilya Wang na nakasabit sa dingding na binabantayan ng pamilya Wang, pababa, at ito mismo ang sekretong code na napagkasunduan ng pamilya Wang at niya. Sundin ang utos na ito, ang pinuno ng dugong lobo ay sumigaw ng malakas, sinira ang kabayo, at sumugod patungo sa kanlurang tarangkahan. Hindi mabilang na mga miyembro ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ang sumunod sa likod ng pinuno ng lobo ng dugo, tulad ng isang ulap ng dugo, na umaaligid sa kanluran ng tarangkahan. Nang dumating ang pinuno ng lobo ng dugo sa West City Gate, isang puwang ang nagbukas sa West City Gate. "Buksan mo ako," pinamunuan ng lobo ng dugo ang mapangwasak na kabayong pandigma, at ang kabayong pandigma ay tumayo, 2 paa na bakal ang tumama sa tarangkahan ng lungsod, at agad na sinipa ang pintuan ng lungsod. Pagkatapos, ang lobo ng dugo ay nag-utos na parang aypoypo at sumugod sa Qingyang, sa lungsod. Isang grupo ng mga bandido sa likod niya ang sumunod sa pinuno ng lobo ng dugo hanggang sa lahat,
sumisigaw at nagmamadaling pumasok, puno ng abnormal na excitement ang mukha ng lahat, may pawis sa ilong at dugo sa mata, basta pumasok sa syudad, tapos, walang makakapigil sa kanila. Sakupin ang lahat, patayin ang lahat, sunugin ang lahat, mga bata, lahat ay maaaring panatilihin ang kalahati ng mga ari-arian na ninakaw, patayin. Ang pinuno ng dugong lobo ay tumingin sa Qingyang City, na parang pumasok sa isang treasure house ng walang pangangasiwa, na may gininto ang liwanag sa magkabilang mata, at isang kabayo ang nangunguna, sinira ang bundok at nagmamadaling patungo sa lungsod, at ang mga bandido sa likod niya ay higit pa, kaya nagpupumilit na gumamit ng espada at mabali ang kabayo sa pag-atake. Sa oras na ito ay nawala ang mahigpit na disiplina ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Isang grupo ng mga bandido ang sumayaw na parang isang grupo ng mga demonyo, at ang pag-ungol ng mga multo at lobo ay sumugod patungo sa Qingyang City. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakapansin na tahimik na sarado ang gate na pinapasok nila pagkatapos pumasok ang huling Blood Wolf Bandit. Ay nako, sige na, kunin mo na. Tuwang-tuwa ang mga bandidong lobo ng dugo at mga bandido kaya isa-isa nilang itinulak pasulong ang kanilang mga kabayo. Sa sandaling ito, isang biglaang pagbabago ang naganap. Supreme Rebirth Kabanata 19. Nakita ko ang kabayong pinamumunuan ng Blood Wolf na biglang pumasok sa isang horse trap na halos kalahating metro ang lalim, dahil sa napakabilis na impact, agad na nabali ang paa ng kabayo na nahulog sa hukay ng kabayo, at bumagsak ng husto ang malaking katawan ng kabayo, gamulong pasulong. Sa kabutihang palad, ang lobo ng dugo ay nag-utos ng paglilinang bilang isang matalino, habang nahulog ang kabayo, tumalon siya mula sa likod ng kabayo, umikot ng mabagal sa hangin, at damapo sa lupa. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mukha ng pinuno ng dugong lobo ay sobrang pangit, dahil ang parehong bagay ay nangyari sa kanyang mga nasasakupan sa isang kisap mata. Biglang lumitaw sa kalsada ang hindi mabilang na mga butas ng kabayo, mga tangkay ng kabayo, at mga poste ng horse retardant, na nahuli. Sa ibaba, ang mga bandidong ito ay isa-isang itinanim mula sa likod ng kanilang mga kabayo, ang kanilang mga buto ay nabali, at pati ang mga ulo ng mga malas ay inihagis sa malalaking bato sa gilid ng kalsada, ang kanilang mga utak ay sumabog, at ang buong eksena, agad na naging magulo. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga figure ang biglang lumitaw sa mga bubong sa magkabilang gilid ng kalye, hawak nila ang malalakas na busog at pana, itinaas ang kanilang mga kamay at nagsaboy ng ulan ng mga palaso, bumagsak sa mga bandidong lobo ng dugo na nasa kaguluhan. Itong alon ng ulan na ito ay pumatay ng 3 o 400 dugong bandido. Kasunod nito, ang hindi mabilang na mga garapo ng lupa na naglalaman ng itim na langis ay naalis sa himpapawid, napuno, at nahulog sa kalye. Sa isang kisap mata, daan-daang mga rocket ang pinaputok sa itim na langis, at ang apoy ay biglang nabalot ng makapal na usok, at may mga hiyawan ng mga bandidong lobo. Ang serye ng mga insidenteng ito ay naganap sa napakaikling panahon. Ang grupo ng bandidong lobo ng dugo, higit sa 1,000 bandido, ay hindi pa nagre-react mula sa mga serye ng mga insidente, at nawala sila ng halos 80%, mahigit 20% sa kanila ay nasugatan din. Commander, nakulong tayo. Ang isang maliit na pinuno ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo ay may pana sa kanyang mga braso, at ang kanyang mukha ay madilim, na naguulat sa pinuno ng lobo ng dugo sa takot. Ang pinuno ng dugong lobo ay tumingin sa mga nasasakupan na nahulog sa lupa, ang kanyang puso ay nahihiya, alam na ang lahat ay tapos na, ang kanyang orihinal na perpektong plano ay talagang isang bitag. Sa sandaling ito, puno ng galit ang pinuno ng lobo ng dugo, sa ganoong kabigat na pagkawala, kahit na pumasa ito sa mga bandidong lobo ng dugo, ito ay isang patay na dulo, mas mabuti pang lumaban dito, mamatay dito, hindi man lang mapapahiya ni Lord Wolf King ang pamilya niya. Ang Blood Wolf Commander ay gumuhit ng isang **** na kabayo na may espada sa kanyang kamay, at direktang hamampas kay Chen Tangshan at sa iba pa. Sa pananaw ng Blood Wolf Command, natural na walang epekto ang usok dito, kahit na ang First Order Formation na inayos ni Chen Lei ay hindi mapigilan ang mga yapak ng Blood Wolf Command. Nang makita ang Blood Wolf leader na paparating upang patayin siya, hindi umatras si Chen Tangshan, ngunit binati siya, at nagsimula ng matinding pakikipaglaban sa Blood Wolf leader. Sa sandaling nakita ni Chen Lei na isang malaking bagay ang nangyari, dinala niya ang ninakaw na kutsilyo ng digmaan at pinatay ang mga bandidong lobo ng dugo na lumalaban pa rin.
Walang awang kumilos si Chen Lei, dahil alam niya na ang mga bandidong lobo ng dugo na ito ay ganap na nilipol ang sangkatauhan, at lahat ay puno ng mga utang sa dugo. Wala siyang kahit kititing na psikolohikal na pasanin para patayin ang mga bandidong lobo ng dugo na ito. Ang mga alagad ng ilang malalaking pamilya na tumatambangan sa malapit ay sunod-sunod din na kumilos, upang patayin ng malinis ang mga bandidong ito nang hindi nag-iiwan ng anumang problema sa hinaharap. Biglang may sumigaw, at ang isang disipulo ng pamilya niya ay nagkaroon ng malaking butas sa kanyang dibdib, at ang kanyang puso ay naalis. Kasunod nito, mabilis na tumakas ang isang grupo ng mga anino na kulay dugo. Ang anino na kulay dugo ay kasing bilis ng bugzo ng hangin, at walang makakapigil dito. Bukod dito, lahat ng mga disipulo na hamarang sa kanya sa daan ay brutal na binunot ng kanilang mga puso pagkaalis. Pagkaraan ng ilang sandali, ang anino na ito ay lumipad sa ilalim ng tarangkahan ng lungsod, at malapit ng makatakas. Ipinakita ni Chen Lei ang kanyang kidlat na mga hakbang, at sa wakas ay natigil ang grupong ito ng mga Escarlata na anino nang sila ay tatakas na mula sa lungsod. Ikaw ba si Chen Ying? Sa pagtingin sa halimaw na ang buong katawan ay puno ng dugo at liwanag sa harap niya, si Chen Lei ay may malabong pamilyar na pakiramdam, ngunit hindi siya nang ahas na kumpirmahin ito. Chen Lei, hindi ko inaasahan na makikilala kita, ikaw pala, ang Samaira sa Wuji ko, at ginawa akong hindi makatao at inosenteng halimaw, nakilala kita ngayon, yan ang mata ng Diyos, gusto kong matikman mo, 100 beses na mas masakit kaysa sa akin. Ang Escarlata na halimaw ay talagang si Chen Ying, sa kasalukuyan, si Chen Ying ay may mahabang pulang buhok at malamig na mga kuko sa kanyang mga daliri, ang hugis ay parang kuko ng lobo. Mukha siyang tao, lobo, hindi lobo, halimaw. Paano ka naging ganito? Hindi malay na tanong ni Chen Lei. Wow, si Chen Ying ay napaungol ng lobo, ang kanyang boses ay puno ng walang katapusang puot, hindi pa ito salamat sa iyo. Kumuha ako ng mga pelet ng dugo ng hayop upang maibalik ang pag-uugali ng paglilinang, ngunit biglang nagbago at naging parang multo, lahat ng ito ay ibinigay mo, ngayon, gusto kong pagbayaran mo ito sa iyong buhay. Pagkatapos magsalita ni Chen Ying, ang kanyang mga kuko ay bumagsak sa isang clanging na tunog, at pagkatapos ang kanyang figura ay nanginginig, at ang kanyang mga kuko ay napakasama at humila patungo sa puso ni Chen Lei. Ininom ni Chen Ying ang Beast Blood Pill at naging kalahating tao at kalahating lobo, maging ang paraan ng pag-atake ay nagbago ng malaki, hindi siya gumamit ng anumang martial arts, ngunit direktang naglunsad ng isang pag-atake sa pinakamabangis at nakamamatay na paraan. At ang pag-atake ni Chen Ying ay halatang napakabangis, direkta, at epektibo, kasabay ng bilis ng multo, lubos niyang nadagdagan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, direktang maihahambing ito sa mga master sa ikatlo at ikaapat na antas ng Ning Yuan Realm. Dinurog ni Chen Lei ang kanyang kidlat na mga hakbang, at silang dalawa ay nag-away na parang dalawang magaan na usok sa isang napakakipot na espasyo, ang bawat pag-atake ay kasing bilis ng kidlat, at ang kapangyarihan nito ay napakalaki. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay napakabilis, 12-12 suntok ang kanilang nalabanan, ngunit walang nakasalubong, dahil masyadong delikado ang labanan ng dalawa, hanggat tumama ang suntok, ito ay resulta ng kamatayan o pinsala, kaya, sino ang hindi mangangahas na hayaan ang kabilang partido na magtagumpay ng madali? Wow! Sa huli, si Chen Ying ay nawala ng malay at nagsimulang mabaliw. Hindi alintana kung siya ay nasugatan o hindi, at sinaktan si Chen Lei ng husto. Kahit na sinubukan ni Chen Lei ang kanyang makakaya upang makaiwas, nahuli pa rin siya sa mga kuko ni Chen Ying, na muntik nang mabali ang mga ito. Gayunpaman, mas hindi komportable si Chen Ying, tinamaan siya ng kulog na palad ni Chen Lei at tinamaan ang dalawang Aoki Lightning Needles ni Chen Lei, ang lakas ng kulog at kidlat sa Aoki Thunder Light Needle ay sumabog, direktang sumabog sa mga paa ni Chen Ying. Matapos mawala ng paa, biglang bumaba ang bilis ni Chen Ying, hindi na siya ang kalaban ni Chen Lei, pagkatapos ng 10 round, itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay at pinatay siya. Matapos patayin si Chen Ying, itinaas ni Chen Lei ang kanyang mga mata at tumingin sa larangan ng digmaan, sa oras na ito, natukoy ang pangkalahatang sitwasyon, si Chen Tangshen at ilang patriarch ay magkasamang pinatay ang pinuno ng lobo ng dugo, at sumali sa hanay ng pagwawalis sa mga labi ng mga bandidong lobo ng dugo. Maraming patriarch ang nagsanib puwersa, at sa lalong madaling panahon,
sa buong grupo ng bandidong lobo ng dugo, walang natirang buhay, at lahat ay pinugutan ng ulo sa lugar. Alam din ng lahat ang kalupitan ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, kaya mabigat ang kanyang mga kamay at hindi nag-iiwan ng anumang kaligtasan. Matapos maalis ang buong grupo ng bandidong lobo ng dugo, nakahinga ng maluwag ang ilang patriarch at Chenlei at iba pa, upang mapuksa ang grupong ito ng bandidong lobo ng dugo. Sa wakas ay nakaligtas sa krisis ang Qinyang City, at ang punong tanggapan ng pangkat ng bandidong dugo ng lobo ay nais na muling sumalakay. Aabuti ng hindi bababa sa kalahating taon upang makaalis sa dugo, Wolf Mountain dito. Ang Qinyang City ay ligtas sa loob ng hindi bababa sa 6 na buwan. Supreme Rebirth Kabanata 20 Susunod, itapon ang bangkay at ayusin ang mga walang kwentang bagay ng mga Sam-Sam, at hayaan ang ibang tao na humawak nito ng walang mga kamay ni Chenlei. Ang labanang ito, dahil sa diskarte ni Chen Tangshan at sa impormasyong ibinigay ni Chenlei noon, ay masasabing mas madali kaysa inaakala. Ang bilang ng mga nasawi sa bawat disipulo ay mas mababa rin kaysa sa inaasahan ng lahat, na masasabing pinakamahusay, ang resulta. Kaya lang, pagkatapos patayin itong Blood Wolf Bandit Army, masasabi ring makiisa sa mga Blood Wolf Bandits para sa walang katapusang paghihiganti. Sa hinaharap, ang Qinyang City ay tiyak na mababaliw at gagantihan ng mga bandidong lobo ng dugo. Ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo, nakilala bilang No. Isang bandido na grupo, isa sa Northwest Territories, ang pinuno ng pangkat ng bandido ay tinatawag na Wolf King. Mayroong 7 dakilang lobo sa ilalim ng hari ng lobo, ang bawat lobo ay may 5 pinuno sa antas ng utos, at bawat pinuno ay may pagkakasunod-sunod na nag-utos ng libu-libong mga piling bandido ng lobo sa dugo, at sa likod ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo, mayroon ding malaking sekta, ang Demon Sect. Ang Blood Wolf Bandits ay masasabing mga madugong butcher knife na lihim na sinusuportahan ng Demon Sect. Kung ikukumpara ang malalaking pamilya sa Qinyang City na may napakalakas na kapangyarihan, para itong pagkakaiba sa pagitan ng isang maliit na dinghy at isang aircraft carrier, hanggat ang pangkat ng bandidong lobo ng dugo o yang Shen Demon Sect ay masisira. Gayunpaman, kahit na alam nila na ang Blood Wolf Bandit Group ay may napakalakas na lakas, si Chen Tangshan at ang iba pa ay kailangang lumaban, at hindi nila maaaring hayaan ang Blood Wolf Bandit Group na maglagay ng butcher knife sa kanilang leeg at manatiling walang pakialam. Gayunpaman, ang magandang balita ay ang Qinyang City ay sapat na malayo sa Blood Wolf Mountain, ang lumang pugad ng Blood Wolf Bandit Group, o mula sa Demon Sect, upang sirain ang mga Blood Wolf na pinakamalapit sa Qinyang City. Hukbo, ito man ay ang Demon Cult o ang Blood Wolf Bandits. Kung gusto mong maghiganti, aabuti ng hindi bababa sa kalahating taon bago ka makarating. Sa nakalipas na 6 na buwan, ang pagkakataon ng Qinyang City ay ang kanilang tanging pagkakataon sa buhay. Kaya, pagkatapos ng digmaan, sina Patriarch Chen Tangshan at ni Xiaoyang Nie, Patriarch Zhao Liang, at Patriarch Sun Fei ay nagtipon upang pag-usapan kung paano maiiwasan ang sakuna ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo. Masyado pa ring mahina ang lakas natin ngayon, sa makatuwid, mayroon lamang isang paraan upang maprotektahan ang ating mga pamilya at mga tao, at yun ay upang samantalahin ang sitwasyon. Pagkatapos ng mesensinang talakayan, ilang may-ari ng pamilya sa wakas ay napagkasunduan. Sa katunayan, naramdaman ni Chen Tangshan na kung ang walang katulad na master na si Chenlei ay lilito sa entablado, malamang na maaari niyang sirain ang Blood Wolf Bandit Band at Demon Sect ng mag-isa, at hindi na kailangan ng ganoong panghihimasok. Malinaw lang na sinabi ni Chenlei kay Chen Tangshan na hindi haharapin ng kanyang guro ang mga makamundong bagay, na nagpawalang bisa sa mga ideya ni Chen Tangshan. Hindi maaaring sundin ni Master Chenlei ang landas na ito, kung gusto mong maabot ang antas sa loob ng kalahating taon kung saan ang Blood Wolf Bandits at Demon Sect ay magseselos at hindi maglalakas loob na salakayin ang 4 na dakilang pamilya sa Qinyang City, kung gayon maaari mong samantalahin ang sitwasyon. Na may mas malakas na kapangyarihan kaysa sa Demon Cult at sa Blood Wolf Bandit Group. Sa Chu Kingdom, walang maraming puwersa na maaaring magselos sa Demon Cult at Blood Wolf Bandit Group, kahit na ang kapangyarihan ng maharlikang pamilya ng Chu ay maaaring hindi kinakailangang talunin ang Demon Cult at ang Blood Ribbon Wolf Bandits. Gayunpaman, hindi yun ganap. Sa Chu Kingdom, mayroong 7 sekta. Ang 7 sekta na ito ay kasama ng maharlikang pamilya ng Chu, kahit na ang mga puwersa sa likod nila ay mas malakas kaysa sa maharlikang pamilya ng Chu.
Maaari pa silang makagambala sa pagtukoy sa maharlikang tagapagmana, ang pinakamakapangyarihang puwersa sa bansa. Ang Demon Sect at ang Blood Wolf Bandit Group ay hindi natatakot sa maharlikang pamilya ng Chu, ngunit hindi sila nang ahas na sakta ng 7 pangunahing sekta na ito. Kung magagalit ang mga dakilang figurang ito ng 7 dakilang sekta, ang isang salita ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa Blood Wolf Bandits at Demon Spiritualism. At gusto ni Chen Tangshan at ng iba pa na samantalahin ang momentum upang pigilan ang Demon Cult at ang Blood Wolf Bandit Group na gumanti laban sa Qingyang City. Maaari lamang nilang samantalahin ang 7 sekta na ito. Kung paano gamitin ang 7 sekta na ito, ang pinakamadaling paraan ay ang magpadala ng mga disipulo na sumapi sa isa sa 7 sekta. Ang pinakamahusay na paraan ay ang maging isang panloob na alagad at paboran ng mga matatanda ng sekta, kung ito ang kaso, ganap na kayang protektahan ang kapayapaan ng Qingyang City. Sa totoo lang, napakalungkot ni Chen Tangshan, mayroon siyang ilang ikasyam na antas ng pagsasanay na ibinigay ni Chen Lei. Kung ang mga pagsasanay na ito sa ikasyam na antas ay nagpapahintulot sa mga disipulo ni Chen na magsanay ng paglilinang sa isang mataas na antas, sila ay magiging mas malakas kaysa sa 7 pangunahing sekta, marami, dahil sa pagkakaalam niya. Ang bawat isa sa 7 sekta na ito ay mayroon lamang isang ikasyam na antas ng ehersisyo bilang ehersisyo ng Shenpei, at mayroon siyang 5 o 6 sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, ngayon ang ikasyam na antas ng ehersisyo ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi siya maglakas loob na kunin ito at ilagay ito sa isang magaan na ibabaw, kung hindi, kapag ang balita ay tumagas, ito ay magiging sanhi ng isang sakuna ng pagkawasak sa susunod na araw. Kung gusto mong gawing tunay na makapangyarihan ang pamilya Chen, hindi mo ito magagawa sa maikling panahon, maaari mo lamang itong hawakan pansamantala, makaipon ng kapangyarihan sa dilim, at makagawa ng mga blockbuster sa hinaharap. Kaya, ang dapat nilang gawin ngayon ay samantalahin ang sitwasyon. Matapos magkaroon ng kasunduan, nagsimulang magdebate ang ilang patriarch kung aling sekta ang sasalihan. Sa wakas, nagpa siya ang 4 na patriarch na ipadala ang mga pinakamahuhusay na disipulo ng angkan upang sumali sa Xuanshan sect. Ang dahilan kung bakit napili si Xuan Tianzong ay bukod sa petsa kung kailan nag-recruit si Xuan Tianzong ng mga disipulo sa buwang ito, si Xuan Tianzong din ang pinakamalapit sa Qingyang City, at ang reputasyon ni Xuan Tianzong sa pagprotekta sa mga guya ay ang pinakamatalino, karaniwang walang nang ahas sa mga ilog at lawa. Napukawin ang mga alagad ni Xuan Tianzong, dahil minsang pinukaw ang isang disipulo ni Xuan Tianzong, nangangahulugan ito na pukawin ang Panginoon, guro, at ninuno sa likod ng disipulong ito, tunay na walang katapusang kamatayan, sa makatuwid, masasabing pinakaligtas para sa mga disipulo ng Xuan Tianzong na mag-walk out. Hanggat ang 4 na pamilya ni Chen, Nie, Zhao, at San ay sinasamba ang kanilang mga alagad sa Zuan Tianzong, at kung sila ay may swerte, maaari silang paboran ng ilang matatanda at tanggapin bilang mga tunay na disipulo, mga sekta ng demonyo, mga pangkat ng bandidong lobo ng dugo, at iba pa, ito ay hindi isang problema sa lahat. Sumang-ayon din si Chen Lei sa mga resultang tinalakay ng ilang patriarch. Bagaman mayroon siyang hindi mabilang na pill arts at mga pamamaraan sa kanyang isipan, kung siya ay bibigyan ng 1,000 taon, tiyak na makakagawa siya ng isang banal na lugar. Ngunit sa kalahating taon, talagang imposible para sa kanya na isulong ang pamilya Chen sa punto kung saan makakalaban niya ang Demon Cult at Blood Wolf Bandits. Sa makatuwid, ang pagsasamantala sa hakbang na ito ay isang napakahalagang hakbang. Matapos talakayin at sumang-ayon, ilang patriarch ang nagsimulang ayusin ang bagay na ito ng masinsinan, dahil ang bagay na ito ay napakaapura pa rin at dapat malutas sa pinakamaikling posibleng panahon sa kabaligtaran, kapag ang petsa ng pagtanggap ng Xuan Tianzong ay ipinagpaliban, ang pagsasamantala sa hakbang na ito ay inalis din. Umaabot na talaga sa puntong yun, natatakot ako na ang ilang malalaking pamilya ay makakaiwas lamang sa paghihiganti ng pangkat ng bandidong lobo ng dugo at ng kultong demonyo kung tatalikuran nila ang negosyo ng kanilang mga ninuno at i-demobilize ang kanilang mga alagad. Hindi mahalaga kung aling pamilya, imposibleng pumili ng gayong landas maliban kung ito ang huling hakbang, upang maiwasang mangyari ang mga ganitong bagay. Dapat nilang bilisan ang takbo ng pagpili ng mga disipulong sasambahin kay Xuan Tianzong.